Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1741 hanggang 1750. Oo, ang Tower Master. Si Guyana, na nakaupo sa unang pwesto sa ilalim niya, ay naupo ng tuwid at mahinang nagsabi, sa kasalukuyan, ang 10,000 Beasts Terrace ay nasa mabuting kondisyon. Ang 10,000 Beasts Terrace ay maaaring tumanggap ng pagpapalitan ng mga mahahalagang bagay tulad ng pera at mga bihirang metal. Noong nakaraang taon, ang kita na dinala sa amin ay lumampas sa tradisyonal na pagbebenta ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng 30%. Ito ay naging bahagi ng aming pinakamalalaking kita sa metal. Pananaliksik at pagunlad ng teknolohiya ng kaluluwa ang iba pang bahagi ay ginagamit upang bumili ng mga estratehikong materyales upang madagdagan ang ating mga pangangailangan. Pagkasabi niyon, huminto siya saglit, tumingin kay Cheng Dongfeng, ipinakita ang nagtatanong na tingin. Si Leng Yaozo, na nakaupo sa tapat ng Guyana, ay nagpakita ng pagtataka, dahil hindi niya alam ang mga datos na ito. Minsan niyang tinanong si Guyana, ngunit ang sagot ni Guyana ay hindi malinaw sa oras na iyon. Ngayon, sa ilalim ng pahiwatig ni Cheng Dongfeng, paanong hindi alam ni Leng Yaozo ang ibig sabihin nito? Ang sarili kong alagad, natatakot ako na tuluyan na siyang lumayo sa kanyang tabi. Tumango si Cheng Dongfeng kay Guyana, at sinabing, may mga bagay na dapat sabihin sa lahat. Huwag isipin ng lahat na kumakain ako ng mga vegetarian na pagkain sa posisyon ng bangkay. Ang mga paghahandang ginagawa namin ay palaging nahaharap sa matinding sitwasyon anumang oras. Tumango si Guyana at sinabing, ang mga madiskarteng materyales na ito, kabilang ang unang batch, 109 na antas na fixed-mounted soul-guided shell. Kasama, ang space-level soul-guided array defense system na espesyal na binuo ng Federation para sa hinaharap na paggalugad sa kalawakan. 3 set. Kabilang ang 308th level fixed load na soul-guided shell, kasama ang isang serye ng data ay unti-unting naging sanhi ng maraming matataas na pinuno ng Spirit Tower na naruroon na hindi makapagsalita. 109 na antas na fixed-mounted soul-guided shell, ano ang ibig sabihin nito? Alam mo, ang anumang ika-9 na antas na fixed load na soul-guided shell ay palaging isang madiskarteng materyal. Ito ay sapat na upang maging katumbas ng isang buong suntok ng isang extreme Daoluo. Ang punong barko ng Poseidon Legion ay hindi hihigit sa 10 na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell, na siyang pinakamataas na detalye sa Federation. 100. Ang numerong ito ay tila hindi kailanman lumitaw sa prefix ng 9th level fixed-mounted soul-guided artillery shell sa kasaysayan. Napakalaking halaga ng pera na ito. Pagkatapos magsalita ni Guyana tungkol sa mga numero, nagpatuloy siya, nagsagawa kami ng isang detalyadong pagsusuri sa kapangyarihan ng walang hanggang langit. Bagamat hindi namin lubos na masuri ang lawak ng pangunahing kapangyarihan nito kapag ito ay sumabog, mayroong 3 grupo ng mga kaluluwa sa antas ng espasyo. Ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng guided array defense system ay maaaring lumikha ng hindi bababa sa 3 minutong oras ng depensa para sa amin sa panahon ng Big Bang. 3 minuto ay sapat na para magawa mo ang maraming bagay. Natural, hindi magkakaroon ng kakulangan ng mga escape device sa punong tanggapan ng Spirit Spreading Tower. Sa loob ng 3 minuto, huli na para tumakbo ng higit sa 100 beses. Mapait na tumitig si Cheng Dongfeng, ngayon, ang 3 set ng defense system na ito ay na-install na sa headquarters side. Kaya, nangangahas akong sabihin na walang mas ligtas na lugar sa Daoluo continent kaysa dito. Ngayon, sino ang gagawa nito? Kung gusto mong ilipat, dapat mong isumite ito kaagad, at aaprubahan ko ito sa lalong madaling panahon, at hinding-hindi na mananatili. Sumabog ang aura ni Zon Tiandao di mula sa extreme Daoluo na ito. Sa oras na ito, siya, walang nakaraang depresyon, at higit pa, ito ay ganap na ang uri ng dominanteng inilabas. Kasama si Tianfeng Daoluo Leng Yaoju, natahimik ang mga manunood. Walang nag-iisip na si Cheng Dongfeng ay nagayos ng napakaraming palihim. Ang halaga ng pera na kailangan para dito ay tiyak na isang astronomical figure na hindi maisip, ngunit walang sino man ang makapagsasabi na ginugugol niya ito nang walang pinipili. Kung hindi ito isang kamakailang kaganapan, dapat aminin ng lahat na naruroon na mula nang si Cheng Dongfeng ay naging master ng spiritual pagoda. Ang spiritual pagoda ay mabilis na umunlad, lalo na sa mga tuntunin ng kita. Ang paglikha ng 10,000 taon ng mga kaluluwa ay naging sanhi ng pagtaas ng kita ng tore ng paglipat ng espiritu. Sa pagdaragdag ng kasalukuyang 10,000 beast platform, masasabing higit sa 80% ng kita ng Spirit Transfer Tower ay mula sa may-ari ng tower na ito. Lumitaw lamang ito matapos maupo sa pwesto. Ang kayamanan na dinala niya, at pagkatapos ay binili sa mga mapagkukunan, mga madiskarteng sandata upang bantayan ang tore ng espiritu at hadlangan ang mga kalaban, ang mga kasanayang ito ay walang problema sa lahat. Tumingin si Cheng Dongfeng sa paligid at nakitang walang nang ahas na magsalita sa sandaling ito, at pagkatapos ay tumango bilang kasiyahan. Mahinahong sinabi, kaya, mula ngayon, ayaw ko nang makarinig ng kahit anong alarmist sounds. Para naman sa Shrek at Tangsek, kung maglakas loob silang pumunta, hintayin mo sila. Kung matalino sila, dapat silang umunlad ng tapat.
Para sa mga bala ng artillery na ginagabayan ng kaluluwa ng God-killing level. Sa lahat ng mga gastos, hindi natin kayang gawin ito. Kahit gaano kalaki ang pera, Serek ito. Imposibleng magkasundo sa bagay na ito kumpara sa iilan lamang na mga kabataang may talento. Pagkasabi nito, hinampos ito ni Chenggo Dongfeng sa mesa, tumayo at umalis. Nagmamadaling tumayo si Guyana at mabilis na naglakad sa likuran niya. Tahimik pa rin ang conference room, at ang nakaraang set ng data ay talagang nakakagulat sa lahat. Ngunit kailangan nilang aminin na nagtagumpay si Chenggo Dongfeng. Matagumpay niyang ginamit ang set ng data na ito upang hadlangan ang lahat. At ang teorya niya ng supremacy of money, kahit sino man ay hindi makatututol ngayon. Naikuyong ni Leng Yaozo ang kanyang mga kamao at umupo doon ng mahabang panahon nang hindi umaalis. Ang kanyang kalooban ay palaging nalulumbay. Ito ang nangyari simula noong namatay si Yunming. Siya ay palaging naglalagay ng mataas na pag-asa kay Guyana, at nakita niya ang hinaharap mula sa kanya. Ngunit ngayon, si Guyana ay talagang kinuha ni Chenggo Dongfeng. Nawala rin ang pag-asa sa puso ko. Medyo nalilito siya, hindi alam kung ano ang gagawin. Kung hindi dahil sa kawalan ng lakas ng loob, kung hindi dahil mahal talaga siya ng taong iyon, marahil ay sinundan na niya ang taong iyon. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, huminga ng mahabang hininga si Chenggo Dongfeng. Sa wakas ay nagkaroon ng pakiramdam ng kagalakan. Sinundan din siya ni Guyana at isinara ang pinto. Itinaas ang kamay para buksan ang internal isolation system. Sa tingin mo ba napaka-adventurous ko? Tumingin si Chenggo Dongfeng sa tanawin sa labas ng bintana, na parang kinakausap ang sarili. Sinabi ni Guyana, isang bagay. Lolo, ang set ng data na ito ay talagang wala pang 20% sa lugar. Kung may gustong suriin ito, natatakot ako. Kung tutusin, okay lang na sabihin na ang 9th level fixed soul guide ang paggawa ng mga shell ay tumatagal pa rin ng mahabang panahon. Sinabi ni Chenggo Dongfeng, kailan ganap na may lalagay ang tatlong set ng space level soul guide array defense system. Sinabi ni Guyana, aabutin ito ng mga 3 buwan. Ngunit ayon sa mga kalkulasyon, ang tatlong set ng mga sistema ng pagtatanggol ay nagsasama-sama, at ang depensa laban sa walang hanggang langit ay hindi pa rin sapat. Natatakot ako na hindi ito masuportahan sa loob ng 1 minuto. Bukod dito, ito ay talagang lumitaw. Ang problema ay nangangailangan pa rin ng sapat na mga master ng kaluluwa upang suportahan ito. Mahinang sinabi ni Chenggo Dongfeng, kaya ang oras na ibinigay ko ay 3 minuto lamang. Ang mga taong ito ay nasa mentalidad ng paglipad kapag dumating ang sakuna. Kung hindi mo sila bibigyan ng pag-asa, walang mamamatay. Ngunit ito ay talagang sukdulan. Minsan, palaging may mga taong kailangang magsakripisyo. Ang mga mata ni Guyana ay nanlamig sandali, pagkatapos ay tumango, at sinabing, oo. Lumingon si Chenggo Dongfeng, tumingin sa kanya ng marahan, at sinabing, mabuti na lang at tinulungan mo ako nitong mga araw na ito. Ang katatagan ng operasyon na dala ng 10,000 Beast Platform ay ang pinakamahalagang bagay para sa amin ngayon. Ang 10,000 Beast Platform ay ganap na nasa ilalim ng aming kontrol. Kabilang sa mga ito ay isang bagay na walang sinuman ang maaaring mamagitan. Kahit gaano pa sila kasiya siya sa data, hindi sila nasisiyahan sa kanilang kita, hindi sila nasisiyahan sa data. Ang 10,000 Beasts kaya, kailangan mo lang patatagin ang 10,000 Beasts ang kita ay ang pinakamalaking tulong sa akin. Lolo, huwag kang mag-alala, walang magiging problema sa 10,000 Beast Platform. Well, you can mobilize the manpower that should be deployed at will. You must try to ensure that the 10,000 Beast Platform ay hindi magdudulot ng mga problema. Kung kinakailangan, maaari ka ring magbigay ng ilang preferential policy. We now need a lot of money. 109 level fixed installed soul-guided shells. I'm not talking about it, I really have to get so much to be at Serek. Patay na. Oo. Nangako muli si Guyana, mas inutusan ba si Lolo? Napangiti si Chenggo Dongfeng sa wakas, wala lang, pumunta ka na at magtrabaho. Ang sakit din para sa iyo. Dahil sa 10,000 Beasts Terrace, ilang beses nagreklamo sa akin si Zhang Ting, sinabing matagal na niya siyang hindi nakikita. Nandito ka. Kahit gaano ka kabisi sa trabaho, huwag mong apektuhan ang iyong relasyon. Pagkatapos ng araw na ito, ang panloob na katatagan at pansamantalang maaari mong tumagal. Salamat, Lolo, sa iyong pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya mula kay Zhang Ting. Ngayon ang pinakakailangan mo sa amin. Ang aming negosyo ay magtatagal sa Japan. Tumawa si Chenggo Dongfeng at sinabing, hindi ko rin masasabi iyon. Inaasahan ko ang aking apo sa tuhod. Kapag ito ay naging matatag, gagawin ko ang iyong kasal sa lalong madaling panahon. May isang taong magtatagumpay, kaya maaari ko itong pabayaan. Namula si Guyana at ibinaba ang kanyang ulo, Lolo, lalabas muna ako. Sige po. Umalis si Guyana, ngunit muling naging malungkot ang ekspresyon ni Chenggo Dongfeng. Sapat na ba talaga ang 109 na antas na fixed-mounted soul-guided shells? Ngayon na ang Shrek City ay may isang malakas na sistema ng interference sa loob, imposibleng makita kung ano ang hitsura nito sa loob.
Malabo lamang na nakikita ang pagkakaroon ng Sigurd Lake. Masyado niyang kilala si Shrek, siguro dahil kalaban niya, ang dami niyang alam. Tiyak na neutral si Shrek, ngunit ilang beses na niyang natukoy ang takbo ng mainland sa kanyang kasaysayan. Ang bawat henerasyon ng Shrek 7 Devils ay isang makasaysayang kalakaran. Ang Shrek City, iyon ang simbolo ng Shrek, ay sumabog, susuko ba sila? Sa totoo lang hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa paggamit ng Shrek Academy ng Eternal Heaven, dahil hindi nila magagalit ang inosente. Gayunpaman, para sa sarili, para sa sinaunang pamilya, ang paghihiganti mula sa Shrek at Tang Sect ay maaga o huli. Sandali lang. Hindi, kailangan mo munang magsimula, at maghintay para sa 100 na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell upang magsama-sama. Hindi naman, kahit na ipagsapalaran mo ang mundo, kailangan mong magsagawa ng paglilinis. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Chenggu Dongfeng ay puno na ng kabangisan. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang soul communicator sa kanyang kamay. Sa pagtingin sa numero, ang mga mag-aaral ni Chenggu Dongfeng ay lumiit sandali, at pagkatapos ay nakabawi muli. Pindutin upang kumonekta upang bumuo. Handa ka na ba sa wakas na makipag-ugnayan sa akin? Malamig na sabi ni Chenggu Dongfeng. Bakit? Miss na kita. Isang madilim na boses ang nagmula sa kabilang panig. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako nagtipid na tulungan ka sa simula, ngunit nawala ka, kapag kailangan mo, ngunit wala kang mahanap kahit sino. Nagalit si Chenggu Dongfeng. Tulungan mo kami. Pakinabang lamang ito sa isa't isa, dahil lang sa mayroon tayong karaniwang kaaway. Si Dongfeng sa buong panahon, matandang kaibigan. Isa lang ang magandang bagay na nais kong sabihin sa iyo. Malamig pa rin ang boses sa kabilang linya, pero parang napakalamig ng mga salita. Para bang pinapawi ang init, ang sinumang makarinig ng ganoong tunog ay mapupuno ng awkwardness. Good news. Anong magandang balita ang makukuha mo? Gumalaw ang puso ni Chenggu Dongfeng. Natural ito ay mabuting balita. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa amin upang mapag-isa ang buong mundo. Sabi mo, ito ba ay magandang balita? Pag-isahin ang mundo. Biglang nakaramdam ng takot si Chenggu Dongfeng, at isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Ghost Emperor, ano ang ginawa mo? Nang tanungin ang pangungusap na ito, biglang nakaramdam ng lamig si Chenggu Dongfeng mula sa likuran. Parehong siya at si Shrek ay tila hindi pinansin ang mga taong ito. Ang banal na espiritu ay nawala ng napakatagal, at tiyak na hindi sila matutulog. Kaya, ano ang ginagawa nila ng napakatagal? Wala talagang bottom line ang mga lalaking ito. Kinukuha nila ang pagkawasak bilang kanilang kaligayahan. Ang lahat ay umiiral para sa pagkawasak. Hindi na sila makapaghintay na patayin ang lahat ng mga nilalang sa kontinente ng Daoluo, para makakuha sila ng mas malakas na kapangyarihang kamatayan para palakasin ang kanilang sarili. Nang si Chenggu Dongfeng ay nakikipagtulungan sa Holy Spirit Sect sa simula, naunawaan din niya na naghahanap siya ng balat sa isang tigre, ngunit sa oras na iyon ang kanyang pagkamuhi para sa Shrek Academy ay masyadong malalim at masyadong ayaw. Alam niya na kung hindi masusugpo ang Shrek at Tang Sect, ang Spirit Spreading Pagoda ay hindi kailanman magiging numero 1 organisasyon sa mainland. Kaya naman handa siyang makipagsapalaran sa pakikipagtulungan sa Holy Spirit Church. Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Ang kailangan mong isaalang-alang ngayon ay kung makipagtulungan ka sa amin. Walang gaanong mga pagkakataon. At saka, masasabi ko sa iyo na sa pagkakataong ito, walang puwersa ang makakapigil sa atin. Ang Daoluo Continent ay nakatadhana na maging ating mundo. Kung handa kang tumayo at pangunahan kang ipasa ang stupa na ipapasakop sa amin, kung gayon ang proseso ay magiging mas mabilis. Submit you. Mali ba ang sinabi mo o mali ang narinig ko? Are you crazy? Galit na galit si Chenggu Dongfeng. Pagkatapos ng lahat, ang Chuanling Pagoda ay isa ring formal na organisasyon. Magagamit niya ang banal na espiritu upang magturo, ngunit paano niya talaga makakasama ang banal na espiritu? Ang mga lihim na bagay, hanggat sila ay mahusay na nakatago, marahil walang sinuman ang maaaring managot sa kanila, ngunit kung ang ilang mga bagay ay ilalagay sa maliwanag na bahagi, pabayaan siya, kahit na may pagdaragdag ng Chenggu Diadem, hindi nila ito nilalagay sa loob. Sa kasong ito, sayang talaga. Pero kung pipiliin mong maging kalaban tayo, siguradong pagsisisihan mo ito. Sa oras na iyon, imposibleng makipagtulungan. Hahaha. Nagkaroon ng sobrang hindi kasiya siyang tawa mula sa isang tabi, ngunit sa pagtawa na ito, puno ito ng hindi kapanipani walang pangangibabaw. Halos gutihin ni Chenggu Dongfeng ang kanyang soul communicator, ngunit kung tutuusin, ang kanyang lungsod ay napakalalim, at sa mga oras na ito, mas maraming bagay ang kailangan niyang malaman. Huminga ng malalim, pinipigilan ang galit sa aking puso, ang walang hanggang silangan na hangin ay nagsabi sa isang malalim na boses, Ghost Emperor, ano ang ginawa mo? Depende ito sa relasyon na dati nating pinagtutulungan, dapat mo bang sabihin sa akin muna, at least hayaan tayong maghanda. Sa hinaharap, ang pakikipagtulungan sa iyo ay maaaring hindi imposible. Ngunit at least, kailangan mong magpakita sa akin ng kaunting sinseridad. Ngumiti ang Ghost Emperor, hindi na kailangan. Hindi mahalaga kung mayroon ka o wala.
Ito ay dahil sa orihinal na pagmamahal kaya binibigyan kita ng pagkakataong iyon. Dahil ayaw mong sumuko, pagkatapos ay umalis ka. Mamatay ka. Halika. Pagkasabi nito ay biglang naputol ang komunikasyon. Saglit na natigilan si Chenggu Dongfeng, at sa sumunod na sandali, hindi na niya nakayanan, at sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, pinagdurog-durog niya ang soul communicator sa kanyang palso. Asshole! Anong gusto niyang gawin? Anong ginagawa nitong asshole? Ang hindi kilalang mga bagay ay ang pinaka nakakatakot. Si Chenggu Dongfeng ay maraming beses nang nakipag-ugnayan sa Ghost Emperor, at mas kilala niya ang taong ito. Ang Ghost Emperor ay isang ganap na baliw. Bagamat sinasabing mayroong isang emperador, 2 emperador at 4 na makalangit na hari sa Espiritu Santo. Ngunit ang tunay na master ay talagang ang Ghost Emperor. Ang demonyong emperador ng banal na espiritu ay halos hindi nagpakita. Kahit papaano ay hindi nakita ni Chenggu Dongfeng ang figure ng emperador. Kaya lang sa alamat, iyon ay isang pag-iral na walang katapusan na malapit sa paninirang puri ng mga Diyos. At ang Emperor Underworld, nakapantay ng Ghost Emperor, ang Underworld Emperor daw Luo Halosa, ay medyo hindi namamahala sa mga panloob na gawain ng Holy Spirit Sect. Ang hinahabol niya ay ang panghuli, ang hinahabol niya ay ang makapasok sa antas ng Diyos sa hinaharap. Kung paano ito gagawin, hindi mahalaga sa kanya. Itinuloy niya lang ang antas na iyon. Ang 4 na makalangit na hari ay pawang ipinadala ng Ghost Emperor. Ang sumusunod na banal na espiritu ay nagtuturo ng mas malakas na tao. Napakaraming masasamang espiritu ang nawala sa loob ng ilang taon, ano ang ginawa nila? Sa ilang sandali, kahit na pamilyar sila sa kanilang walang hanggang hangin, hindi nila ito maisip. Ngunit kahit paano mo ito sabihin, hindi ito isang magandang bagay. Hindi, kailangan mong mag-ingat. Bagamat naisip niya na hindi direktang ita-target ng banal na espiritu ang spirit spreading pagoda, ang pinaka nakakatakot sa mga taong ito ay mahilig silang makisali sa malawakang pagpatay. Iyon ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang kanilang lakas. Hindi maintindihan ni Chenggu Dongfeng na saan ang Holy Spirit Sect. Ang malayong hilaga. Ibinaba ng Ghost Emperor ang komunikasyon ng gabay ng kaluluwa, at hindi napigil ang tumawa ng hysterical, eternal Dongfeng. Ano ito? Karapat-dapat kang makipagtulungan sa upuang ito. Kung hindi mo hahanapin ang pinakahuli, paano ka magiging demonyo? Manginig, mga mortal. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay magiging ating mundo. Ang kapangyarihan ng kamatayan. Halika sa tabi ko. Matagal ko nang inaabangan. Sa likuran niya, sa malaking hukay, isang madilim na lilang liwanag ang bumungad ng mahina. Tahimik na dumating sa kanyang likuran ang isang figure, ang buong katawan ay tila nakatago sa dilim, at hindi niya makita ang kanyang hitsura. Ghost Emperor. Magalang niyang binati ang Ghost Emperor. Well, Gorfind, kumusta ang Demon Emperor? Naging malamig ang boses ng Ghost Emperor. Nagising na ang Demon Sovereign. Mangyaring pumunta sa ibabaw. Dapat ay halos handa na itong magsimula. Puno rin ng pananibik ang boses ng Dark Gorfind. Great, great. Waiting for this moment, we have waited too long, too long. This time, wala nang makakapigil sa atin. Habang nagsasalita, tumalon siya sa malalim na butas sa likuran niya. Payagan ang iyong sarili na mahulog tulad ng isang libreng pagkahulog. Pagkatapos ng ilang libong metro, ang mahinang berdeng ilaw ay sumunog sa paligid ng katawan, na sumusuporta sa pagkahulog, at bumagsak ng matatag sa lupa sa ibaba. Ang madilim na lilang liwanag ay ibinubuga mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa sa oras na ito. Ang liwanag na ito ay nagbabadya, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang mahiwagang pakiramdam. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na isa itong soul-guided magic circle na sunod-sunod na iginuhit. Ang nakakatakot, sa Soul Guide Magic Arena ito, ay puro purple-black liquid, na may malakas na amoy ng malansang amoy. Oo, iyon ay pinatuyong dugo, sa malaking hukay na ito na may diameter na higit sa 1 kilometro. Gaano karaming dugo ang kailangan para mapuno ang buong bilog? Walang hangin dito, ngunit ang isang malakas at madilim na kapaligiran ay bahagyang kumakalat. At sa gitna mismo ng malaking hukay na ito, nakatayo doon ang isang 5 palapag na altar. Sa taas ng altar, may nakaupo. Ang katawan ng taong ito ay nababalot ng isang malaking itim na balabal, at ang liwanag sa mundong ito sa ilalim ng lupa ay orihinal na napakadilim, kaya kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo man lang makikita ang kanyang pag-iral. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo, at ang itim na agos ng hangin sa kanyang katawan ay nagbabadya. Bagamat nakaupo lang siya doon na naka-crossleg, may pakiramdam na siya ang ubod ng langit at lupa. Mabilis na humakbang pasulong ang Ghost Emperor, dahan-daang yumuko sa harap ng altar, at sinabi sa mga tao sa altar, Devil Emperor, handa na ang lahat. Kailangan namin ang inyong patnubay. Ham! Isang malambing na boses ang lumabas, ngunit sa sumunod na sandali, ang boses ay umalangaw-ngaw sa buong kalawakan na parang bundok na sumipol ng tsunami. Nagdulot ito ng sunod-sunod na agos ng hangin, na naging buhawi at mabilis na lumabas sa hukay. Ang mukha ng Ghost Emperor ay nanatiling hindi nagbabago, at nakatayo siya doon na hindi kumikibo, tahimik na naghihintay. Magsimula na tayo.
Ang mundong ito ay minsan akong sinira, pagkatapos, ngayon, hayaan mo akong sirain ang mundong ito. Habang nagsasalita, dahan-daang lumutang ang kanyang katawan, itinuwid ang kanyang mga paa, at tumayo. Napapaligiran ng itim na balabal, makikita na isa itong babaeng figure, balingkinitan at matangkad. Hindi ko lang makita ang mukha, o kahit ang tingin sa mga mata. Natatakot ako na walang makahuhula na bilang pinakamalakas na persona ng banal na espiritu, isa pala itong babae. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay mula sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, inilantad ang kanyang balabal at ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng dark purple magic patterns, na mukhang kakaiba. Lumiwanag din ang nakakasilaw na dark purple na ilaw mula sa kanyang mga kamay. Sa kapangyarihan ng langit, tatakan ang langit. Sa kapangyarihan ng lupa, mawawasak ang China Unicom. Ang mahinang boses, salita sa salita, ay dahan-daang tumunog. At sa proseso ng kanyang pag-awit, ang napakalaking magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa, na nakasentro sa altar, ay mabilis na umabot sa di-kalayuan, na naging isang malaking dark purple na ilaw at anino. Parang buhay ang buong underground world. Umalangaw-ngaw sa buong lupa ang mga hiyawan ng hindi mabilang na sama ng loob na espiritu. Bukod sa Devil Emperor, isa lang ang Ghost Emperor dito. Siyam na madilim na berdeng bungo ang nahiwalay sa Ghost Emperor. Pinalibutan nila ang katawan ng Ghost Emperor, patuloy na ibinuka ang kanilang mga bibig, at pinagbabaril sila ng isa-isa, sinusubukang gutayin at lamunin ang mga nagdamdam na espiritu na umatake sa Ghost Emperor. Ang Ghost Emperor ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan, ang ganitong uri ng lugar ay ang kanyang paboritong mundo. Nagsimulang gumuho ang lupa. Ang altar sa paanan ng Demon Emperor ay lumiwanag sa mga bilog ng liwanag at anino. Unti-unting nag-overlap ang liwanag at anino at naging bilog ng halo. Ang halo na ito ay lubhang kakaiba, isang kabuuang pitong halos ay ipinakita bilang pitong kulay, ngunit mayroong isang patong ng kadiliman sa ibabaw ng pitong kulay na ito. Mula sa langit na diretsyo mula sa malaking kuweba na ito, ang langit ay biglang naging madilim, na parabang angkinan na nito ang mundo. Isang malaking dark purple na sinag ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan sa oras na ito. Ang mga mata ng Ghost Emperor ay puno ng kabaliwan, sa dugo ng 100,000 katao bilang sakripisyo, ang kapangyarihan ng Demon Emperor ay walang katapusan na malapit sa mga Diyos. Ngayon ang sandali para linlangan ang eroplano at buksan ang hinaharap na mundo. Sa sandaling ito, dakilang The Demon King, ikaw ay isang Diyos, at mayroon ka ng kapangyarihan, ang bukas na daluyan ng mundo na maghahatid sa amin. Ang malamig na boses ng Demon Emperor ay umalangaw sa buong purple-black na mundo. Oo, buksan mo ang channel para sirain ang buong mundo. Tangsan, sa kasamaang palad, wala ka na doon. Kung hindi, kailangan kong durugan ang bangkay mo para ipaghiganti ang pagpatay sa asawa mo. Ang mga taong binabantayan mo, lahat ay mamamatay sa aking paghihiganti. Gusto kong ilibing ang buong mundo ng Daoluo para sa asawa ko at gagawin kong patay na lugar ang lugar na ito. Nakikita mo ang eksenang ito. Haha, ha. Boom, boom, boom. Ang lupa ay nanginginig, at ang buong mundo ay tila nanginginig. Sa matinding hilaga, nagsimulang gumuho ang malalaking bahagi ng glacier. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa kailaliman ng malalalim na kuweba, at bumungad din dito ang hininga ng takot. Shrek Academy. Nagunat, bamantong hininga si Tang Wulan. May excited na ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas natapos ang isa pa. Malinaw niyang nararamdaman na sa pagkumpleto ng Golden Dragon Moon Language Battle Armor, mabilis ding bumubuti ang kanyang lakas. Palaki na lang ng palaki ang volume ng Battle Armor sa likod, at ang kahirapan sa paggawa nito ay patuloy na tumataas. Minsan, maaaring hindi makumplito ang isa sa loob ng 2 linggo. Kalahating taon na ang nakalipas mula noong unang labanan sa Templo ng Digmaan at ang pagbabalik ng Eternal Kingdom. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang Shrek Academy ay napakalmado, nagtuturo sa mga mag-aaral at pinahuhusay ang kanilang lakas. Magsanay ng mabuti. Maliban kay Tang Wulan, ang 7 Shrek Monsters ay sunod-sunod na umaatres. Pinagsama-sama ni Ye Xinglan ang Sword God Cultivation Base, pinalakas ni Yuanan Yahui ang kambal na martial souls para magsanib sa isa't isa, at sinalakay ni Le Zhengayo at Xi ang pinamagatang Daoluo Realm. Pumunta si Shu Lizhi sa 7 Sacred Abyss upang higit na maunawaan ang malalim na kahulugan ng kapangyarihan ng pagkawasak at buhay. Si Shu Xiaoyan ay nag-ensayo ng husto sa obserbatoryo. Mula noong araw na iyon ay ipinakita niya ang lakas ng unang malakas na kontrol sa ilalim ng mga bituin, ang kanyang mga kinakailangan ay mas mataas pa. At ang kanilang battle armor, sa nakalipas na kalahating taon, ang Heavenly Forging level na kasama ni Tang Wulan ay itinaas sa antas ng Diyos, at lahat ng ito ay natapos na. Ang sariling Golden Dragon Moon Language Battle Armor ni Tang Wulan ay isang maliit na bahagi lamang nito. Oras na. Isang sinag ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tang Wulan, nagsuot ng simpleng robe, lumabas siya ng kanyang forging room. Ang robe na ito ay pag-aari ng Pavilion Master ng Sea God Pavilion, at kailangan lang na isuot ang robe kapag ginanap ang Sea God Pavilion meeting. Ang buong robe ay ipinakita sa madilim na berde na may gintong berda.
Sa dibdib, mayroong golden trident pattern upang gunitain ang unang henerasyon ng Shrek 7 Devil Soul figures, at ang nagtatag din ng Tang Sect, si God Tang San. Dito nagmula ang pangalan ng Sea God Pavilion. Ang dating Sea God Pavilion ay nawasak, ngunit ang kasalukuyang Sea God Pavilion ay hindi maitayo sa Sea God Lake. Pansamantala lamang itong itinayo sa isang lugar na hindi kalayuan sa pangunahing gusali ng pagtuturo sa tabi ng lawa. Ang lahat ng mga estilo ay naaayon sa orihinal, nang walang anumang pagbabago, ang tanging bagay na nawawala ay ang lumang gintong puno. Ang mga sinaunang puno ng buhay sa Poseidon Lake ay unti-unting lumalaki, at ang lawa ay puno na ng buhay. Ang lahat ng hininga ng kamatayan ay hinigop ng Seven Sacred Abyss, at ang ekolohikal na balanse ay nakumpleto na. Ang mga buto ng Seven Immortal Grasses ay nasa ilalim na ng tubig, nag-ugat sa paligid ng puno ng buhay. Kasama ang puno ng buhay, sila ay lumalaki sa pamamagitan ng pagsipsip ng hininga ng buhay na lumulutang sa hangin sa pamamagitan ng Sea God Lake. Gayunpaman, ang kasalukuyang rate ng paglago ay napakabagal pa rin. Matagal bago ito talagang lumaki. Nang dumating si Tang Wulan sa Sea God Pavilion, puno na ito ng mga upuan. Ang iba pang 6 na Shrek 7 Devils na natapos sa kanilang pag-urong ay nandoon lahat. Mataas ang loob ng bawat isa. Nang pumasok si Tang Wulan, sabay-sabay na tumayo ang lahat. Light and Dark Daoluo Long Yeyo, Holy Spirit Daoluo Yali, Titan Daoluo Yuanen Zanshin, Tiandang Daoluo Yuanen Tiandang, Kilin Daoluo Tanggayo, ang 5 Ultimate Daoluo ay nandoon lahat. Ang pagwawalis lang ng matandang Chen ang hindi pumunta dito. Minsang sinabi ni Chen Xinji kay Tang Wulan na binigyan siya ni Shrek ng lugar na matutuluyan at responsable siya sa pagprotekta kay Shrek. Ngunit hindi ito lalahok sa anumang panlabas na pagkilos ni Shrek. Ito ang kanyang bottom line. Siyempre, kung hiniling ito ni Long Yeo, maaaring iba ito. Kaya lang, hanggang ngayon, ang nagwawalis na matandang Chen ay nagwawalis pa rin sa matandang Chen. 3 beses na siyang nakita ni Long Yeo, sa tuwing pinapagalitan niya ito, ngunit hindi niya ito maalis. Bilang karagdagan sa 5 Extreme Daoluo at ang 7 Shrek Monsters, mayroon ding 3 sina Lan Muzi, Tang Yinmeng, at Wu Changkong. Itinayo muli ni Lan Muzi at Tang Yinmeng ang panloob na patio ng Shrek Academy. Bagamat walang mga alagad sa panloob na patio, at least nakaayos na ang stand. Si Wu Changkong ay namamahala pa rin sa panlabas na patio, at pinaplano ang panlabas na patio sa maayos na paraan. At personal na turuan ng mga mag-aaral at magsagawa ng pagsasanay sa guro. Sila ang tunay na core ng Shrek ngayon. Bilang karagdagan sa mga pangunahing miyembrong ito ng Shrek Academy, mayroon ding 3 bisita sa Sea God Pavilion ngayon. Ito ay isang napakabihirang sitwasyon sa pulong ng Poseidon Pavilion. Ang 3 ito ay sina Zhang Xin, Ruthless Daoluo, Cao Dezi, at Ling Zikhen, ang direktor ng Tang Sect Soul Guidance Weapon Research Institute. Ang Poseidon Pavilion sa oras na ito ay maaaring ilarawan bilang isang buong bahay, at ito ay isang walang uliran na rurok. Kahit nasa pinakamaunlad na panahon ng Shrek Academy, hindi kailanman nagkaroon ng sitwasyon kung saan 7 Extreme Daoluo ang lumitaw ng sabay sa pulong ng Sea God Pavilion. Higit pa rito, mayroon ding Tang Wulan na ang cultivation base ay hindi gaanong mababa sa limit Daoluo. Ang Gale Sword Demon Sima Jinchi at Hercules A. Rung ay hindi lumahok sa pulong ng Poseidon Pavilion. Palagi silang nakabatay sa kalooban ni Tang Wulan. Bumalik si A. Rung sa sekta ng ontolohiya, kakabalik lang din niya kamakailan, at nagbalik ng magandang balita. Matapos makipag-usap kay Muya, si A. Rung ay hindi lamang pumalit sa posisyon ng Master ng Ontology Sect, ngunit maayos ding dinala ang Ontology Sect kay Shrek. Tama, ang kasalukuyang Ontology Sect ay naging miyembro na rin ng Shrek City. Napakasimple ng dahilan na ibinigay ni A. Rung. Sa Shrek City lamang tunay na mabubuo ang sekta ng ontolohiya. Kasabay nito, nag-request din siya sa Shrek Academy. Kapag nananatili sa Shrek City, sasagutin ng Ontology Sect ang responsibilidad na protektahan si Shrek. Ngunit umaasa din ako na kung ang Shrek Academy ay makahanap ng isang mahusay na Ontology Martial Spirit Soul Master, sila ay ipakilala sa Ontology Sect upang ipagpatuloy ang mana ng Ontology Sect. Matapos makipag-usap sa mga matatanda, sumang-ayon si Tang Wulan sa kondisyong ito. Ito rin ang dahilan kung bakit ang sekta ng ontolohiya ay lumipat sa kabuuan ng walang pag-aalinlangan. Bagaman ang kasalukuyang sekta ng ontolohiya ay hindi kasing husay ng dati, ito ay isang nangungunang sekta na may malalim na pamana. Lalo na pagdating sa paglinang ng pangunahing espiritu ng martial arts, ang mainland ay walang Cap-Ares. Sa gayong humihinang sekta ng ontolohiya, posible na linangin ang isang gintong arhat na may perpektong gininto ang katawan. Ano ang imposible sa hinaharap? Sa ngayon, ang Shrek New City ay nakakalap ng 4 na pangunahing puwersa kabilang ang Shrek Academy, Tang Sect, Ontology Sect, at Titan Great Ape Family. Ang pangkalahatang lakas ay higit na napabuti. Nais ni Tang Wulan na bigyan ng Ontology Sect ng isang miyembro ng Sea God Pavilion. Ngunit ito ay tinanggihan ni A. Rung. Ang mga salita ng ontolohiyang Daoluo na ito ay napakasimple, hanggat si Tang Wulan ay nasa kapangyarihan sa loob ng isang araw, maaari siyang kumatawan sa sekta ng ontolohiya.
Hindi na kailangan ng ibang tao mula sa ontology sect na sumali sa Sigad Pavilion. Sa hinaharap, kung magbitiw si Tangwulan, pag-usapan natin ito. Ang kasalukuyang Shrek New City, dahil mismo sa pagsanib ng mga puwersang ito, ay naging isang tunay na pinakamalakas na lungsod. Mayroong malapit sa 10 powerhouse sa antas ng Extreme Daoluo. Anong nakakatakot na numero ito? Napakalinaw ng lahat ng naririto kung ano ang ibig sabihin ng pulong ngayon. Pavilion Master. Ang bawat isa ay sumaludo kay Tangwulan ng sunod-sunod, kahit na ang limitasyon ng Daoluo ay walang pagbubukod. Ang pagkakakilanlan ni Tangwulan ay inilagay doon, at ang kagandahang loob ay hindi maaaring iwanan. Nagmamadaling ibinalik ni Tangwulan ang kagandahang loob sa lahat, at pagkatapos ay naglakad patungo sa pangunahing lugar ng walang anumang pagsasaalang-alang. Maupo kayong lahat. Nang makita niya ang lahat ng makapangyarihang lalaki sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang manginig. Noong unang panahon, nang ang Shrek City ay tinatangay sa isang malaking malalim na hukay, silang 7 lamang at ang Holy Spirit Daoluo ang natira. Sa oras na iyon, umalis sila na halos mawalan ng pag-asa. At ngayon, hindi lang sila nakabalik, natapos na rin sa wakas ang reconstruction ng Shrek na minsan nilang pinangarap. Ang umuunlad na Shrek New City ay hindi maaaring mapahiya. Dito, muli itong naging tuon ng atensyon ng buong kontinente. Kahit na ito ay isang opisyal, hindi na siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos kay Shrek. Ito ang background at makapangyarihan. Bagamat mas magtatagal upang maibalik ang Shrek Academy sa tunay na no. Isang academy, at mas maraming tagapagmana ang kailangan, ngunit ngayon ay tila sandali na lamang. Salamat sa lahat para makadalaw sa pulong ng Poseidon Pavilion ngayon. Ang pulong na ito ay napakahalaga sa Shrek at Tang Sect. Diretsyong sabi ni Tangwulan. Naging mataimtim ang mga ekspresyon ng bawat isa, lalo na si Shrek na nakaranas ng sakuna na iyon. Huminga ng malalim si Tangwulan. Sa simula, 2 God-killing level fixed-mounted soul guidance shells ang lumipad papunta sa Shrek City, binomba ang Shrek Academy at Tang Sect ayon sa pagkakasunod-sunod, at ang kanilang buhay ay nawasak. Nawasak ang buong Shrek City. Pagkatapos ng aming iba't ibang investigasyon, walang duda na ang banal na espiritu ay nagtuturo. Ito ang salarin. Ngunit bukod sa Holy Spirit sect na iyon, mayroong isa pang pagoda spread. Sa ngayon, ikinwento niya ng detalyado ang tungkol sa sabuatan sa pagitan ng Spirit Spread ng pagoda at ng Holy Spirit sect nang matuklasan niya ito sa Star Luo Empire. Kaya, makatitiyak tayo na ang Spirit Spread ng pagoda ay dapat na lumahok sa kapahamakan sa Shrek City. Ito ang madugong alitan sa pagitan ng Shrek at Tang Sect. Shrek City, daan-daang libong tao ang nasa kaganapang iyon. Nahulog sa isang sakuna. Ngayon, ang Shrek City sa wakas ay naitayo na muli, at ang matinding puot na ito ay umabot na sa oras upang magbayad ng utang, ang Panginoon ng Pavilion ng Shrek ngayon, ang Pavilion ng Academy. Ipahayag na ang Shrek Academy, Tang Sect, War ay idedeclare sa Spirit Spread ng pagoda kailanman. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito ay tiyak. Ang mga mata ni Holy Spirit Daoluo Yali ay namula sa isang iglap, at ang hindi malilimutang puot ay bumuhos sa kanyang puso. Napakabait niya. Sa buong buhay ko, ako ay lubos na nagbabayad para sa paggamot ng iba. Gayunpaman, ang kanyang minamahal na asawa ay nahulog sa gayong sakuna. Ang mga taong Shrek at ang mga taong Tang Sect ay lahat ay may solemna at malamig na mukha sa oras na ito. Matapos itong tiisin ng napakatagal, oras na para sa paghihiganti. Anong gagawin mo? Tanong ni Kilin Daoluo Tanggayo kay Tangwulan. Sinabi ni Tangwulan, magiging matuwid ang paghihiganti ng Shrek at Tang Sect. Diretso tayo sa punong tanggapan ng Spirit Pagoda. Kasama ang walang hanggang pamilya, hinding-hindi tayo mamamatay. Kung sino man ang magtatangkang pigilan ang ating paghihiganti, ito na ang lahat. Ito ang kalaban ng Shrek Academy at Tang Sect. Ang usapin na ito ay isang usapin sa pagitan ng Shrek at Tang Sect. Ang 2 Yuanlin ay makikilahok, kaya't ang 2 Yuanlinan ay nakikilahok. Bahagyang sinabi nitong Yu, ang buhay ko ay sa iyo. Ang iyong negosyo ay natural na akin. Huwag kang kumbansihin. Malamig na sinabi ni Yuan and Tiandang, Tang Sect Master, nang humarap tayo sa eroplano ng demonyo, naghiwalay ba tayo? At higit pa, ang paghihiganti mo ay hindi lang isang personal na paghihiganti, ito ay uling ng milyon-milyong buhay ng mga tao. Publiko man o pribado, wala tayong dahilan para hindi makilahok. Bukod dito, miyembro din tayo ng Shrek. Kung hindi tayo makakapaggarantiya ng ganoong klaseng pamilya. Sa susunod, dahil dito sila nakaupo ngayon, narito sila para ipahayag ang kanilang mga pananaw. Mula nang lumipat, ang iba't ibang pangangalaga ng Shrek Academy ay lubos na nagpakilos sa pamilya ni Yuanan. Ngayong ang Shrek City ay umuusbong, ang 4 na karakter na battle armor ng kanilang mag-ama ay nakasuot na, paanong hindi nila magagawa ang kanilang makakaya para kay Shrek. Higit pa rito, walang nag-iisip na ang paghihiganti ni Shrek ay hindi magiging matagumpay. Ilan ang malakas? Ang pulong ng Poseidon Pavilion ay nangangahulugan din na ang mga pakpak ng bagong henerasyon ng Shrek 7 Devils ay tunay na matambok. Tumingin si Tangwulan sa paligid, Shrek Academy man ito o powerhouse ng Tang Sect, lahat ng mga ekspresyon ay solemn na sa oras na ito.
Ang hindi malilimutang puot ay namumuo sa kanilang mga puso. Sa kanila, sino ang walang kamag-anak o kaibigan sa Shrek City? Gaano kaunlad ang Shrek City minsan? Ito ang tunay na unang lungsod sa mainland. Ngunit ito ay ganap na nawasak sa maikling panahon na iyon. Ang Seven Shrek Monsters ay malinaw na naaalala pa rin ang bawat salitang sinabi ni Yunming bago siya namatay, pati na rin ang kanyang mga mata. Dahan-daang tumayo si Tang Wulan, itinaas ang kanyang kanang kamay, biglang kumislap ang isang kislap ng kulog, at pagkatapos, isang pilak puting mahabang sibat ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ito ay ang Great Sky Gun ni Yunming. Sa pangalan ng Qingtian Daoluo, kasama ang Qingtian Gun bilang testimonya. Simula ngayon, opisyal na magdedeklara ng digmaan ang Shrek Academy at Tang Sect sa sinaunang pamilya ng Spirit Pagoda. Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito, ang mga mata ni Tang Wulan ay puno na ng kidlat. Hindi mabilang na mga araw at gabi ng depresyon at pag-asa, sa sandaling ito, sa wakas ay oras na upang sumabog. Sabay-sabay na bumangon ang lahat, at sa ilang sandali, sa Poseidon Pavilion, hindi mabilang ang mga malupit na pag-iisip. Lumitaw ang mga ripples at ripples sa buong Poseidon Lake. Dumating na ang sandaling ito. Pagkatapos ng isang araw, isang sanaysay na formal na lumabas sa pangunahing media. Nagdeklara ng digmaan ang Shrek Academy sa Tang Sect. Ang nilalaman ay ang mga sumusunod, pagkatapos ng iba't ibang pagsisiyasat at pagkolekta ng ebidensya, ang dating lungsod ng Shrek ay binombo ng dalawang nakapirming naka-install na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa na nakapatay sa Diyos. Nagdeklara ng digmaan ang Tang Sect sa Holy Spirit Sect at sa Immortal Family of Spreading Spirit Pagoda, na walang katapusang namamatay. Napakasimple at direkta ng mensahe, nang walang anumang ebidensya, sinasabi lang nito sa buong Daoluo Continent, Shrek Academy at Tang Sect kung ano ang gagawin. Hihingi ka sa akin ng ebidensya. Ang mga salita ng Shrek at Tang Sect ay ebidensya. Hindi sila mga ahensyang nagpapatupad ng batas, at hindi rin sila ang Federal Parliament. Ito ay hindi isang bagay na dapat patunayan sa pamamagitan ng ebidensya, ngunit ang Shrek Academy at Tang Sect ay sama-samang nagsabi sa lahat na sila ay nagdeklara ng digmaan sa sinaunang pamilya ng Chuanling Pagoda, at ang sinaunang pamilya lamang ang pinupuntirya. Sa sandaling lumabas ang sanaysay na ito, ang mainland ay nagkakagulo. Nagkagulo ang parlamento. Parehong nagulat ang mga lawin at mga kalapati. Hindi ba dapat ang paghihiganti ay ginagawa ng iyong sarili ng palihim? Anong uri ng dominanteng Shrek Academy at Tang Sect, talagang inihayag nila sa publiko, na sinasabi sa lahat na sila ay maghihiganti? Ano ang ipinagagawa nito sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas? Gayunpaman, alam ng lahat kung ano ang kahulugan ng sakuna sa dalawang organisasyong ito. Bagamat maraming nagmamalasakit na tao ang nahulaan na mangyayari ito sa madaling panahon, hindi nila inasahan na ang Shrek Academy at Tang Sect ay gaganap ng ganoon kalakas. Gusto lang nilang gamitin ang pinakadirektang paraan para labanan ang Spirit Tower. Walang nakakaalam kung saan nagtuturo ang banal na espiritu, ngunit ang punong tanggapan ng Spirit Pagoda ay hindi malayo sa Shrek Academy. Ang Spirit Spreading Tower ay mabilis na nag-react, at isang anunsyo ay inilabas kaagad, sa epekto na ito ay mahigpit na kinundena ang pag-uugali ng pag-frame ng Shrek at Tang Sect, at sinabi na ang orihinal na bagay ay walang kinalaman sa Spirit Spreading Tower, na dinala ng Holy Spirit Sect. Para sa sakuna, ang Chuanling Pagoda ay walang kinalaman sa Holy Spirit Sect. Hayaan ang Shrek Academy na magkaroon ng nakikitang ebidensya para maghintay. Kaugnay nito, hindi nagbigay ng anumang tugon ang Shrek Academy, at hindi rin ito naglalayong gabayan ang opinyon ng publiko. Sabi nga sa kasabihan, paparating na ang ulan ng bundok at hangin na ang buong gusali, ipinadala na ang ganoong mensahe, at natatakot ako na hindi magtatagal at magsisimula na talaga ang aksyong paghihiganti. Sa ilang sandali, ang lahat ng mata ay nakatuon sa gitnang bahagi ng mainland, na pag-aari ng Shrek Academy at Tang Sect. Ang Federal Assembly ay nagbigay ng mga opisyal na liham sa dalawang pangunahing organisasyon upang panatilihing pigilin at kalmado ang mga ito, na nagsasaad na ito ay isang lipunang pinamumunuan ng batas. Iminungkahi din sa Shrek Academy, na humihiling sa kanila na magsumite ng higit pang impormasyon at ebidensya, at ang parlamento ang hahatol. Para sa kadahilanang ito, ang mga lawin at mga kalapati ay nagpadala ng mga espesyal na tauhan sa dalawang pangunahing organisasyon upang subukang mamagitan. Gayunpaman, sarado ang Shrek New Town. Ang mga kinatawan ng dalawang paksayon ay hindi pinayagang makapasok sa bagong lungsod. Sa kabilang panig ng Spiritual Pagoda, may iisang reklamo, ngunit ano ang silbi ng pagrereklamo? Ang Lingling Pagoda ay agad na naglabas ng anunsyo na nagsasaad na kung ang Shrek Academy at Tang Sect ay talagang gumawa ng isang bagay na hindi pabor sa Lingling Pagoda, ang Lingling Pagoda ay gagawa ng mga hakbang sa paghihiganti. Ilang sandali pa ay mas naging tense ang kapaligiran. Sa loob lamang ng 2 araw, ang kontinente ng Daoluo, na kalmado ng wala pang isang taon, ay muling umusbong ng ilang sandali. Ang templo ng digmaan sa publiko ay nagpahayag na hindi ito lalahok sa insidenteng ito. Ito ang hinaing ng Shrek Academy, Tang Sect, at Spirit Spreading Pagoda. May sinabi lang ako na hindi masakit o makati, umaasa na magpipigil ang magkabilang panig. Ngunit makikita ng lahat na ang labanang ito ng paghihiganti ay tila hindi na mapipigilan ngayon.
Ang Federal Assembly ay nagpadala ng 2 dibisyon ng mech sa pinakamaikling oras na posible upang mailagay sa tanging daan sa pagitan ng Shrek New City at ng Spirit Spreading Tower. Ito ang magagawa ng parlamento sa kasalukuyan, at ang pinakamalinaw na paghinto. Gayunpaman, mapipigilan ba ng 2 Mecha Division ang paghihiganti ng galit ni Shrek at Tang Sect? Pangatlong araw na. Shrek New Town, bumukas ang gate ng Shrek Academy, at dahan-daang lumabas ang isang grupo ng mga tao. Mayroon lamang 2 dosenang tao sa kabuuan, at walang ganoong bagay bilang isang malakas na aura. Naglakad lang sila palabas ng napakatahimik, hakbang-hakbang, at ang target ay ang direksyon ng espiritual na tore. Naglalakad sa unahan, ito talaga ang kasalukuyang si God Pavilion Master ng Shrek Academy, Tang Sect Master, at Dragon Emperor Daoluo Tangwulan. Sinundan ni Tangwulan, kabilang ang Shrek 7 Devils, kabilang ang malakas na Wind Sword Demon na si Sima Jinshi, Hercules A. Rung, Tianshuang Daoluo Wu Changkong, Lan Muzi, Tang Yinmeng at iba pang mga nakababatang lider ng henerasyon. Kasabay nito, mayroong nakakatakot na Extreme Daoluo lineup. Light and Dark Daoluo Long Yeyo, Holy Spirit Daoluo Yali, Ruthless Daoluo Kaodezi, Amorous Daoluo Zhangzin, Titan Daoluo Yuanen Zhangchen, Tiandang Daoluo Yuanen Tiandang, Kilin Daoluo Tanggayo. 7 limitasyon. Sa di kalayuan ay natatanaw na ang 2 Mecha Division ng Federation, ngunit tila hindi sila nakita ng grupo ng mga tao nila, kaya dir-diretso silang naglakad patungo sa Mecha Division. Ang 2 Mecha Division sa di kalayuan ay binibigyang pansin ang paggalaw sa magkabilang panig ng Shrek Academy at Spirit Transmission Tower. Lumabas si Shrek, at agad namang nag-react ang 2 Mecha Legions. Ang bawat mecha ay umangat sa himpapawid, at maraming mecha ang bumuo ng isang hadlang sa hangin at sa lupa, sinusubukang harangan ang daan ng lahat sa Shrek Academy. Isang pulang mecha ang nahulog mula sa langit at damapo sa harap ng lahat. Nahati ang dibdib ng mecha, at isang sundalong naka-uniforme ng isang mayor na general ang tumalon mula rito. Ang taong ito ay matangkad, guwapo, nakasimangot, at mukhang walang magawa. Bahagyang yumuko siya at yumuko sa tumigil na si Tangwulan at sa iba pa, na nagsasabing, mahal na Tang Sect Master, at lahat. Pinagkatiwalaan ako ng Federal Parliament na panatilihin ang kaayusan. Mangyaring huwag akong payagan. Nahihiya kami. Tutal, ang iyong paghihiganti sa publiko ay labag sa batas ng federal. Wala kaming magagawa tungkol dito. Alam ko rin na ang aming kakaunting lakas ay hindi makakapigil sa iyo na sumulong, ngunit bilang isang mas mababang pananagutan, hindi mo mapipigilan ang pagsulong mo. Pumunta ka dyan, pakitapakan mo ang bangkay ng 2 nating dibisyon. Napag-isipan na niya ito bago siya dumating, at ang puwersa ng kanilang 2 dibisyon ay gustong pigilan ang Shrek Academy at ang mga taong ito, isa lang itong panaginip. Sa pamamagitan lamang ng pagsasamantala sa mapagmahal sa kapayapaan ni Shrek at hindi kailanman sasaktan ang mga inosente maaari itong maantala. Mahinang sinabi ni Tangwulan, walang makakalaban sa paghihiganti ni Shrek mula sa Tang Sect. Not to mention that you are here today. Kahit natipunin mo ang lahat ng tropa mula sa buong kontinente para harangin dito, hindi mo pa rin mapipigilan si Shrek. Revenge. Minsang milyon-milyong buhay ang nawala dahil sa pagkamakasarili ng ilang tao, binigyan ba ng Federal Assembly si Shrek at Tang Sect ng paliwanag ayon sa batas? Unprecedented catastrophe, hindi kaya dapat matapos na ang pagbibitiw ng ilang politiko. Habang nagsasalita, pinaikit ni Tangwulan ang kanyang mga mata at dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay sa hangin. Rumble. Isang nakakabinging dagandong ang tumunog. Parang naging manak ang hangin sa pagitan ng buong langit at lupa. Ang hindi nakikitang dagandong ng dragon ay tila umalangaw-ngaw sa buong kalawakan. Ang kalangitan ay naging madilim halos kaagad, at ang kulog at kidlat ay umalangaw sa hangin, at isang malaking presyon ang bumagsak mula sa kalangitan. Parang may darating na sakuna. Nagulat ang mayor na general sa harap ni Tangwulan. Siya mismo ay maaaring maging isang God-level Mecha Division, una sa lahat, isa rin siyang makapangyarihang tao sa antas ng title Daoluo. Kaya lang, una pa lang siyang pumasok sa level ng title Daoluo. Sa oras na ito, si Tangwulan, ang batang Tang Sect Master, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ang Panginoon ng mundong ito, at ito ay isang pakiramdam na hindi masusuklian. Sa sandaling ito, ang 7 Ultimate Daoluo sa panig ni Tangwulan ay lumabas ng sabay-sabay, at ang kanilang nakaraang depresyon ay biglang namulaklak sa sandaling ito. Isang aura ng horror ang biglang lumabas. Sa himpapawid, ang unang lumitaw ay 2 malalaking espada sa loob ng 1 kilometro sa himpapawid. Ang 2 dambuhalang espada, ang isa ay puti at ang isa naman ay berde, ay tila pinaghiwa-hiwalay ang buong kalangitan. Sa proseso ng gusot, ang walang kapantay na matalim na aura ay patuloy na bumabagsak mula sa langit. Nag-iisip ng konkreto, sentimental at walang awan na dobleng espada sa kalangitan. Sa kalangitan, ang malalaking track ng mecha ay nahulog mula sa langit, bumagsak sa lupa, o kahit namalata sa lupa. Sa harap ng nakakatakot na aura na iyon, ang mga Mecha Division ay hindi maaaring magpatuloy na kontrolin ang kanilang mga mecha. Sa sandaling ito, 2 higanteng dragon ang umungal, isang puti at isang itim.
Dalawang higanteng dragon na may parehong haba na higit sa 1 kilometro ang lumitaw sa himpapawid, na nagpaungol ng isang nakabibinging dragon. Papa papa papa. Isang serye ng mga sirang tunog ang lumitaw sa malayo. Sa lugar na iyon, ito ay ang mga tauhan na ipinadala ng mga pangunahing media pagkatapos nilang malaman na ang walang kapantay na labanan na ito ay malapit ng lumitaw, para lamang masaksihan ang eksenang ito. Ngunit isa-isang nabasag ang kanilang mga shooting facility sa harap ng nakakatakot na pressure sa kalangitan. Hindi na maipagpatuloy ang shooting. Ang ilan sa mga high-level na mecha na naiwan sa ere ay sunod-sunod ding lumapag, at ang pinakamalakas ay sumuray-suray at nahulog din. Sa loob ng ilang sandali, ang dalawang dibisyon ng mecha ay nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Muling humakbang pasulong si Tang Wulan, hakbang-hakbang na lumakad, dumaan lang sa Red Rank Mecha Division. Ang makapangyarihang Mecha Division na ito na may ranggo ng mayor na general ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang bagay upang pigilan siya maliban sa pagbaluktot ng kanyang mga kalamnan sa mukha. Masyadong nakakatakot. Sa kanyang puso, halos agad-agad na nag-iwan ng malakas na anino ang eksena. Ang mga Soul Master na pipili na maging Mecha Master ay halos palaging may paniniwala na ang teknolohiya ay ang hinaharap. Karamihan sa kanila ay naniniwala na gaano man kalakas ang kanilang personal na lakas, hindi nila kayang makipagkumpetensya sa makapangyarihang teknolohiya sa paggabay ng kaluluwa. Gayunpaman, ang hitsura ng eksena na ngayon ay ganap na nagpabagsak sa pinamagatang konsepto ni Dao Luo. Ito ay lumabas na pagkatapos na ang Panginoon ng Kaluluwa ay napakalakas sa isang tiyak na lawak, ito ay naging napakalakas. Nagsisi pa nga siya ng kaunti, nang hihinayang kung bakit may sapat siyang talento pero pinili ang landas ng Mecha Division. Ang kakayahang makapasok sa larangan ng title Dao Luo ay nakasalansan na ng maraming mapagkukunan, ngunit hindi na siya makasulong. Kung saan nagpunta ang lahat ng Shrek, nagkalat ang mga mechas. Ang pangitain sa kalangitan ay hindi naglaho, at ang madilim na kalangitan, kasama ang kanilang hakbang-hakbang, ay sinisiil ang nakaraan sa direksyon ng matayog na espiritong transmission tower sa di kalayuan. Ito ay tiyak na isang hindi pa nagagawang labanan. Ang banggaan sa pagitan ng pinakamalakas na puwersa sa kontinente ngayon. Ang dalawang dibisyon ng mecha na pinigilan lamang ng kanilang aura ay nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Nakakatakot na personal na lakas ito. Walang sino man ang hindi sumasamba sa mga bayani at malalakas. Nagulat ang mga sundalo ng Mecha Division, ngunit puno sila ng pananabik. Ito ang tunay na powerhouse. Lumalabas na ang Shrek Academy at Tang Sect ay maaaring maging napakalakas. Ang lakad ni Tang Wulan ay hindi bumilis, ngunit ang distansya sa pagitan nila at ng Spirit Chuan Pagoda ay umiikli ng kasing bilis ng lupa ay naging 1 pulgada. Chuanling Pagoda tuktok. Ang parehong 12 ng mga tao ay naruroon ng mahabang panahon, at lahat ay may time na pagpapahayag. Para sa pagdating ng araw na ito, matagal na itong inaasahan ni Chenggu Dongfeng, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang Shrek Academy ay talagang gumamit ng ganoong paraan upang makaganti. Ang hindi paggamit ng walang hanggang langit ay isang marangal na hamon. Ang mas ikinairita niya ay ang target ng paghihiganti na binanggit ng Shrek Academy ay ang kanilang walang hanggang pamilya. Walang alinlangan, ito ay isang malaking epekto sa loob ng Spirit Transferring Pagoda. Sa orihinal, ang may kagagawa ng malaking sakuna sa simula ay ang walang hanggang pamilya, at maraming matataas na antas ng tao sa Spiritual Transmission Tower ang walang kamalay-malay tungkol dito. Sa sandaling ito, nang gumanti ang Shrek Academy at Tang Sect. Ang mga matataas na pinunong ito ng Spiritual Transmission Tower na hindi alam sa simula ay likas na hindi masaya, at nagtaas pa ng pagtutol. Gayunpaman, ang kanilang hindi pagsang-ayon ay pansamantalang napigilan dahil sa malakas na hitsura ng Chenggu Daeteng. Inihayag din ni Chenggu Dongfeng na ito ay isang pangunahing kaganapan para sa Spirit Pagoda, na magdudulot ng lahat ng pinsala at lahat ng kasaganaan. Sa oras na ito, ang Spirit Transfer Tower ay dapat na magkaisa sa loob. Kapag may problema sa loob, matatalo ang buong Spirit Transfer Tower sa Shrek Academy at Tang Sect. Paano ito makikipagkumpetensya sa kanila sa hinaharap? Nag-improve na naman siya. Ngayon, kahit anong presyo ang babayaran niya, kailangan niyang patayin si Tang Wulan. Malamig na sabi ni Chenggu Dingting. Sa oras na ito, ang taong ito ay kumalma na sa halip. Nakaharap sa malakas mula sa Shrek Academy at Tang Sect. Ang dating Tower Master ay hindi kalahating duwag, ngunit sa halip ay nagpahayag ng isang tuwid at mayabang na aura. Ito ay tiyak na dahil sa pagkakaroon ng maladyos na ito na walang gulat sa panig ng Spirit Transmission Pagoda. 12 ng mga nangungunang powerhouse mula sa Spirit Pagoda ang nagtipon. Sumunod ka sa kalaban kasama ko. Malamig na tumigil si Chenggu Dayan, sa harap niya, ang lahat ng salamin sa tuktok ng Spirit Transmission Tower ay nagkapira-piraso, at humakbang siya sa isang hakbang, at nasa kalagitnaan na siya ng hangin. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kanang kamay, isang mahabang patpat ang bumangon sa langit, na parabang tumatakbo sa kalangitan at lupa, na nagbuga ng walang kapantay at malakas na aura. Sa sandaling lumitaw ang mala espiritu, ang langit at ang lupa ay nagbago, at nagkaroon ng lasa ng itim at puti na baligtad. Walang hanggang tumigil sa paglutang sa hangin. Ang aura ng buong tao ay tumataas sa pamamagitan ng mga geometric na multiple.
Ang aura ng digmaan mula sa Panlong Stick ay tila pumupuno sa buong mundo. Kahit gaano pa karami ang kalaban, siya ay walang takot. Ang momentum na iyon ay nahawahan din ang bawat powerhouse sa gilid ng Spirit Transmission Tower. Ang Chenggu Dongfeng ay lumitaw sa tabi niya, at ang parehong hininga ay bumuga rin, na umaalingaw sa Chenggu Daitang. Kaagad pagkatapos, 3 pang figure ang lumitaw sa tabi nila, sumabog lahat ang mga aura nila, at sila pala ang aura ng limit Daoluo level. Kabilang si Tianfeng Daoluo Leng Yaozu, at 2 matatandang lalaki, isa sa kanila ay babae. Ang isa pa ay ang mas makalumang purgatorio na si Daoluo Qingfeng, lahat sila ay nakatayo sa tabi ni Chenggu Didian. 5 limitasyon. Ito ang panloob na kwento ng Spirit Spreading Pagoda. Mabilis ba silang maging numero 1 organisasyon sa mainland pagkatapos pasabugan ang Shrek City, paanong wala silang sapat na background? Ang makapangyarihang lakas ang pinagmumulan ng lahat. Tungkol sa tore na nagpapalaganap ng espiritu, bagaman maraming malalakas na tao ang nagretiro ng may edad, lilito pa rin sila sa tore na nagpapalaganap ng espiritu kapag sila ay talagang kailangan. Sa sandaling lumabas ang 5 Extreme Daoluo, ang espiritu ng Spirit Transmission Pagoda ay tumaas ng malaki, lalo na sa pagkakaroon ng quasi-god ng Eternal Dieting. Sa ilang sandali, maraming makapangyarihang Spirit Transmission Pagoda ang sunod-sunod na lumipad palabas. Kabilang sa kanila sina Yinlong Daoluo Guyana, Chenggu Zhangting at iba pa. Ang Shrek Academy at ang powerhouse ng Tang Sect ay nasa lupa, at ang Spirit Transmission Tower ay nasa himpapawid. Ang hininga ng dalawang panig ay nagbanggaan sa isa't isa, na nagsambulat ng hindi mabilang na halos. Nagsimula ng umikot ang hangin, na ginagawang kakaibang mundo ang lugar na ito. Ang mabilis na pagbabago ng liwanag at anino na ipinakita ng pagkonkreto ng iba't ibang mga kaisipan, na parabang sisirain ang mundo anumang oras. Sa di kalayuan, napagtanto ng mayor na general na namumuno sa 2 master regiment kung gaano kawalang muwang ang kanyang nakaraang pagharang. Ito ang banggaan ng mahigit 10 Extreme Daoluo. Tulad ng sinabi ni Tang Wulan, pabayaan ang kanilang 2 mecha division ngayon, paano kung ang lahat ng tropa mula sa mainland ay dumating? Maaari bang mangyari ang laban na ito? Umalis, mabilis na umatras sa malayong distansya, upang hindi maapektuhan. Gumawa siya ng isang mapagpasyang desisyon at nagmamadaling naglabas ng utos. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari kapag nabangga ang napakaraming makapangyarihang tao. Walang nakakaalam kung hanggang saan kakalat ang nakakakilabot na hininga. Habang ang tinatawag na curiosity ay pumatay sa pusa, wala na rin siya sa mood na panuorin ang kompetisyong ito, gusto na lang niyang magtago sa abot ng kanyang makakaya. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin sa langit, ang kanyang tingin ay diretsyong bumagsak kay Chenggu Daiding. Ito ay talagang isang makapangyarihang maladyos. Naramdaman ang aura ng digmaan sa kanyang katawan, hindi maiwasan ni Tang Wulan na isipin ang 3 figure na nakita niya sa mundo ng kanyang ama. Ang Chenggu Daitang ay nararapat na maging isang pag-iral na malapit sa mga Diyos. Ang aura sa kanyang katawan ay amoy na tulad ng figure ng Zontian Daodi na may hawak na mahabang stick sa gitna ng 3 figure. Sayang lang, medyo malapit lang ang lasa. Kung ikukumpara doon, malayo pa rin ang Chenggu Daitang. Sa makatuwid, ang kanyang hininga ay maaaring makaapekto sa ibang tao, ngunit wala itong epekto sa Tang Wulan. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, si Tang Wulan ay nakatiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at sa tuwing nagbabago ang liwanag sa kanyang mga mata, ang hangin ay bahagyang nadidilim. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay, hawak na niya ang Great Gun. Dahan-daang itinaas ni Tang Wulan ang Great Sky Gun sa kanyang kamay, walang hanggang tumigil, ang walang hanggang Dongfeng, nakikilala mo pa ba itong Great Sky Gun? Nang makita ang silver white spear sa kamay ni Tang Wulan, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon kung si Chenggu Daiding o Chenggu Dongfeng. Dahil, sa isip nila, nakalimutan na ba nila ang figure na iyon? Malakas na sinabi ni Tang Wulan, sa simula, sa ilalim ng korona ng Sky Daoluo, namatay ka sa ilalim ng iyong pagsasabuatan. Kasabay nito, maraming mga guro ng Shrek Academy, maraming mga disipulo ng Tang Sect, at milyon-milyong Shrek City ang namamatay din. Mga tao, noong inilunsad mo ang sakuna na iyon, hinatulan ka ba ng iyong konsensya at pinatay mo ako ngayong espiritu sa Shrek City? Nakipagsabuatan ka sa Holy Spirit sa lungsod ng Shrek. Oras na para bayaran mo ang presyo. Kaming Shrek at Tang Sect ay hindi kailanman naiirita. Ito ay nakatutok lamang sa pamilya ng sinaunang pamilya, ngunit ang sinumang maglakas loob na pigilan kami sa paghihiganti ay ang mortal na kaaway ng Shrek Academy at Tang Sect. Sa pagsasalita tungkol dito, nagniningning na ang mga mata ni Tang Wulan. Malamig na sinabi ni Chenggu Dongfeng, sinabi mo na ito ay may kaugnayan sa atin. Ito ay may kaugnayan sa atin. Walang masama dito. Ikaw Shrek Academy at Tang Sect, gusto mo lang na dominahin ang mainland, matuto mula sa sinaunang espiritong bulwagan, at kontrolin ang lahat. Kitang-kita ang ambisyon ng lobo. Ang kinakaharap mo ngayon ay ang ating Spirit Spreading Pagoda. Hindi mahirap garantyahan na bukas ang buong organisasyon ng espiritu. Mga Masters, ang Spirit Spreading Pagoda ay palaging isinasaalang-alang ang layunin ng paglilingkod sa mainland Spirit Masters. Ngayon,
kahit na mamatay ang mga isda at masira ang lambat, tiyak na hindi namin hahayaang magtagumpay ang inyong pagsasabuatan. Ngumisi si Tang Wulan, napakabuti. Sana ang stick sa kamay mo ay kasing ganda ng bibig mo. Forever, maglakas loob kang mag-isa. Sa sandaling sinabi niya ito, ang hangin ay tila naging solemn na. Gaano man kalakas ang edad, hindi na siya ang Panginoon ng Spirit Spreading Pagoda, at ang pinakamahusay na kinatawan ng Spirit Spreading Pagoda ay ang walang hanggang Dongfeng. Ngunit kinakatawan ni Tang Wulan ang buong Shrek Academy at Tang Sect. Walang sino man ang mag-aakala na sa pagdating niya, si Tang Wulan ay talagang nagmungkahi ng labanan sa pagitan ng dalawang pinuno. At sa oras na ito, paano otres ang walang hanggang Dongfeng? Isa pa, ilang taon na siyang limit daw luo. Paano ka matatakot sa isang Tang Wulan? Napakagaling. Sana hindi ka umatras sa kalagitnaan. Hindi matatapos ang laban na ito. Sigaw ni Chenggu Dongfeng, hawak ang panlong stick, at pumunta sa harapan sa isang iglap. Tumalon din si Tang Wulan, inalis ang Great Sky Gun, pinalitan ito ng sarili niyang Golden Dragon Spear sa kanyang palad, at mga spark sa kanyang mga mata. Habang lumilipad siya, isang malakas na dagandong ng dragon ang tumunog, at isang piraso ng kaliskis ang natural na lumitaw, na sumasakop sa buong katawan, isang gintong katawan ng dragon. Ang gintong kinang ay sumabog mula sa katawan ni Tang Wulan, pinuprotektahan ng longgang ang katawan. Sa kabilang panig, si Chenggu Dongfeng ay may hawak na coiling dragon stick, ang kanyang buong aura ng katawan ay tumataas, 6 na itim at 3 pula, at 9 na bilog na spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, binabantayan ang katawan sa paligid niya, na nagpapakita ng aura ng pinakamataas na limitasyon na Daoluo. Siya ay naging isang demigod sa loob ng maraming taon, at isa siyang tunay na senior na extreme Daoluo, kahit na kung ikukumpara sa Chenggu Daiteng, ang agwat ay nasa estado lamang ng apoy at isang kaharian. Sa napakaraming taon, siya ang nanguna sa paglilipat ng espiritu ng pagoda upang umunlad, ang nagdala sa kasalukuyang sitwasyon. Ang dalawang panig ay nagharap sa isa't isa sa hangin, at ang hininga ay nagsimula ng magbanggaan ng marahas. Sa himpapawid, ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagdulot ng pag-alo ng hangin, at ang malalaking ulap at ambon ay pinatalsik sa malayong hangin. Ang momentum ng magkabilang panig ay tumataas sa isang kamangha-manghang bilis. Ang iba pang mga Spirit Master sa magkabilang panig ay dahan-daang umatras, dahil sila, bilang mga pinuno ng magkabilang panig, ay magsisimula sa unang labanan na ito, walang sinuman ang maaaring lumahok dito sa oras na ito. Dahil ito ay sumisimbolo sa top level na banggaan ng dalawang organisasyon. Ang mga mata ni Tang Wulan ay napuno ng matibay na liwanag, ngunit kahit na sa sandaling ito, ang liwanag mula sa gilid ng kanyang mga mata ay natangay pa rin ang figure ng hindi namamalayan. Ang magandang figure. Matagal na niya itong hindi nakikita, at kung gaano kalalim ang pagkamis niya rito. Ngunit sa sandaling ito, siya ay nasa kampo ng kabilang partido, sa tabi niya, nandoon ang masamang si Chenggu Zhangting. Ang pangangilig sa kanyang puso ay lalong nagpukaw sa pakikipaglaban ni Tang Wulan. Ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay lumiwanag ng hindi sinasadya, at isang aura na ganap na pinagsama sa kanyang sarili ay sumambulat. Isang mahabang sigaw si Tang Wulan. Sa likod niya, biglang bumangon ang isang malaking The Golden Dragon Light and Shadow. Ang Golden Dragon King ay daan-daang metro ang haba, at bawat kaliskis sa kanyang katawan ay malinaw na nakikita. Lalo na ang isang pares ng matingkad na pulang mata, puno ng marahas na hininga. Ang mga pakpak ay nakabuka sa likuran niya, na nakatikip sa langit at sa araw. Isang lalaking nagtatago sa likod ng team ng Spirit Tower ang nakakita sa eksenang ito, ang kanyang mga kilay ay hindi napigil ang pumutok ng ilang beses, at siya ay bumulong sa kanyang sarili, ang kanyang Golden Dragon King ba ay nagising na ng ganoon kalaki. Golden Dragon King ngunit minana nito ang lahat ng negatibong emosyon ng Dragon God. Ang Tang Wulan na ito ay patuloy na hinihigop ito, at natatakot ako na sa oras na iyon, ang Panginoon ay maaaring mabaliw sa kanya, hindi ako mabaliw. Kasunod din ang matinding pag-aalala. Lumitaw siya sa pagitan ng kanyang mga kilay, at subconsciously tumingin sa magandang figure sa kanyang harapan. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang binabalak ngayon ng kanyang amo. Dapat ay nilamon na ang Golden Dragon King noon pa lang at naging Dragon God muli. Dapat itong pangunahan ng isip ng Silver Dragon King, upang ang Dragon God ay kumpleto at tunay na makapangyarihan. Matalino at mahinahon, malakas ngunit hindi baliw. Akayin sila sa mas mataas na antas. Gayunpaman, ang Panginoon ay tahimik sa loob ng mahabang panahon. Marahil, ngayon ay dapat na isang magandang pagkakataon. Sa pag-iisip nito, pinaikit niya ang kanyang mga mata at kinuyam ang kanyang mga kamao ng hindi namamalayan. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan, at ang kanyang hininga ay patuloy na tumaas, halos agad na pumasok sa kaharian ng Diyos ng Baril. Biglaan, lumipat siya. Ang buong katawan ay halos kumislap ng gininto ang liwanag, at sa susunod na sandali ay nasa harap na siya ni Chenggu Dongfeng. Ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay sumambulat na may hindi mabilang na gintong sinag, na tumakip sa kalaban. Si Chenggu Dongfeng ay huminga ng malamig, at ang panlong stick ay tumayo at sumigaw. Ang isang estilo ay sumambulat ng walang tigil.
Ang malalim na kahulugan ng Panlonggan ay hindi sumusuko, ito man ay nakaharap sa mga tao o sa mundo, hindi sumusuko. Ang layunin ng pakikipaglaban na ito ay bumuo ng kaluluwa ng Panlong Cudgel, at ang ganitong uri ng pakikipaglaban sa langit at lupa ay ginamit ng lubos ng walang hanggang Dongfeng sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Kahit na ang malalayong edad ay hindi na nakakakita ng eksenang ito, hindi nila maiwasang tumango. Kahit na siya ay palitan, bukod sa mas mataas na antas ng paglilinang, maaaring hindi niya magawa ang mas mahusay kaysa sa kanyang anak. Sa pagharap sa panggigipit ng hukbo ng Shrek Academy, ang hindi sumusukong taon na ito ay naging mas malakas sa gitna ng Dongfeng sa paglipas ng panahon. Dang! Lumilitaw ang nakakatalim na hagong na tunog na sinamahan ng pagsabog ng buong kalangitan, at ang kakilakilabot na alon ng hangin ay gamulong at tila totoo, at ang isang bilog ng mga baluktot na alon ay malinaw na nakikitang kumakalat sa malayo. Sa mga mata ni Tang Wulan, nagniningning ang liwanag. Bagamat umaatres ang katawan, mas malakas pa ang liwanag ng Golden Dragon Spear sa kanyang kamay. Itinaboy ng sinaunang Dongfeng si Tang Wulan gamit ang isang stick, at natural na tumaas ang kanyang aura. Kasabay nito, ang mga piraso ng maputlang Golden Battle Armor Masters ay agad na bumuhos sa kanyang katawan, tulad ng isang layer ng likido, at siya ang buong katawan ay natatakpan. Kahit na mas matanda siya kay Tang Wulan sa kanyang edad, hindi niya alam kung gaano siya magdadalawang isip o huminto sa buhay at kamatayang pakikibaka na ito, huwag na lang hintayin na ilabas muna ng kalaban ang Battle Armor dahil sa mga problema sa mukha. Tama, sa isang hit, unang pinakawalan ng Master ng Spirit Transmission Tower ang kanyang 4-character Battle Armor. Ang 4-character Battle Armor ng sinaunang Dongfeng ay tinatawag na Heaven and Earth Entrenched. Ang mundo ay nakabaon magpakailanman. Dahil sinundan siya nitong set ng 4-character Battle Armor, hindi niya alam kung ilang pagsubok at laban ang naranasan niya. Sa sandaling nasa itaas na bahagi ng katawan ng baluti, tila naging transparent ang buong katawan ni Chenggo Dongfeng, isang walang hanggan at makapangyarihang pag-iisip na tila tumatagos sa buong kalangitan. Ang panlong stick sa kanyang kamay ay tumaas bilang tugon sa bagyo, mahigit 100 metro sa isang iglap. Ito ay hindi isang concretization ng pag-iisip, ngunit isang tunay na nilalang. Nag-volley ang higanting stick, labanan ang langit at lupa. Isa ito sa pinakamalakas na kakayahan sa pag-atake ng kanyang dragon stick. Ang isang piraso ng stick shadow ay pinagsama-sama sa hangin, at unang itinapon ng mataas sa hangin. Ang langit ay inalog ng dragon stick, at lumitaw ang malalaking bitik. Pagkatapos ay nilamon ng mga bitik na ito ang malaking halaga ng nakapalibot na langit at lupa sa isang iglap, maging ang enerhiya na nabuo ng nakaraang banggaan nila ni Tang Wulan. Pagkatapos ay ibuhos ito ng tuluyan sa panlong stick. Ang matapang na patpat na panlong ay parang hahatiin ang langit at lupa. Ang ideya ng pakikipaglaban sa langit at lupa ay itinugma sa kabaliwan ng lupa at lupa. Ito ang ultimate ng panlong stick. Ang 4 na character na Battle Armor ay nagbuhos ng lahat ng liwanag dito sa oras na ito, at malinaw na makikita na pagkatapos ng Dragon Stick ay basbasan ng 4 na character na Battle Armor, ang mga dragon na nasa ibabaw nito ay tila nabuhay, nagkalat ang kanilang mga ngipin at sumasayaw na kuko. May kabuuang 9 na Twisted Dragon ang nabago, na sinamahan ng nahuhulog na Coil Dragon Sticks, at sabay-sabay nilang binasag si Tang Wulan. Sa oras na ito, kahit isang burol ay masisira sa lupa sa isang iglap. Si Chenggo Dongfeng ay walang anumang pansamantalang pag-atake, at sa sandaling siya ay dumating, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Sa sandaling ito, nagbago rin si Tang Wulan, na dati nang umatras sa malayo. Mula sa ilalim ng kanyang kaliskis, lumitaw ang isang layer ng gintong halo. Ang mga gintong halos na ito ay parang pinalaki na mga bersyon ng kaliskis ng Golden Dragon King, na napapalibutan ng makulay na halo, na tumatakip sa buong katawan ni Tang Wulan. Ang buong proseso ay napakabilis, maliban sa nawawalang pares ng mga pakpak, walang nawawala. Ang piraso ng pandigma na armor ay ipinakita bilang matingkad na ginto, at nang lumitaw ang mga ito, ang langit at ang lupa ay tila tumahimik sa isang iglap. Maging ang panlong stick na nagpasimuno sa mundo ng sinaunang Dongfeng ay mapurol saglit. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan, at ang 4 na character na battle armor na ito ay hindi na basta-basta magiging napakaganda. Walang hugis dragon na pattern sa kanyang katawan, ngunit ang bawat piraso ng battle armor ay puno ng kakaibang kinang, at sa kinang na iyon, tila itinatago nito ang dagandong ng libu-libong dragon. Ang baluti sa balikat ay payat at umaabot sa magkabilang panig, nagiging patong-patong, pababa, at mayroong hugis diamante na texture sa lahat ng dako, ngunit ito ay napakaharmonya. Tila may mga marka ng mga gilid at sulok ng mga kaliskis ng dragon sa lahat ng dako, ngunit hindi sila nasa anyo ng mga kaliskis ng dragon. Nang tuluyan nitong natakpan ang katawan ni Tang Wulan, nagbago na si Tang Wulan na parang muling isilang. Maging ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, na sinamahan ng halo ng battle armor, ay tila lumipad kaagad sa isang antas, nagiging mas payat kaysa dati. Isang layer ng pattern ng dragon ang lumitaw sa Golden Dragon Spear, at sa magkabilang gilid ng spear, kahit na ang spear beam ay mahigit isang talampakan lamang ang haba, sila ay parang asensya. Kasabay ng upper body ng battle armor, dahan-daang humakbang pasulong si Tang Wulan sa himpapawid,
humakbang pasulong upang salubungin ang panlong stick na sumisira sa mundo. Kaagad pagkatapos, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kataasan ang bumungad sa kanya kaagad. Ang kamahalan na ito ay nagmula sa kanya pati na rin sa armor ng labanan. Sa sandaling iyon, na parabang natapakan na niya ang tuktok ng bundok, isang di mapapantayang makapangyarihang ideya ang lumabas sa kanya sa isang iglap. Iyan ang kapalaluan na nasa tuktok ng lahat ng may buhay, iyon ang paniniwalang ang langit at lupa lamang ang gumagalang sa akin, at iyon ang nakakakilabot na pamimilit na dapat isuko ng langit at lupa. Sa kampo ng tore ng mga espiritu, si Han Chenyi, na ipinanganak sa sekta ng ontolohiya at kilala bilang pinakamakapangyarihang utak, ay biglang bumantong hininga, at nagbago ang kanyang mukha sa pagkamangha. Ang kanyang mental power ay masasabing pinakamakapangyarihan sa eksena, kasama ang lahat ng extreme Daoluo. Sa makatuwid, ang kanyang mental na kapangyarihan ay palaging sumasakop sa madla, naramdaman ang hininga mula sa Shrek Academy at Tang Sect. Ngayon lang, nang bitawan ni Tang Wulan ang battle armor, biglang nagbago ang kanyang katawan. Naramdaman lang niya na ang isang nakakatakot na ideya ay agad na bumagsak sa kanyang espiritual na mundo. Ang kanyang dagat ng espiritu ay halos gumuho dahil sa panandaliang epekto na ito, at siya ay natakot kaya dali-dali niyang nabawi ang kanyang lakas sa pag-iisip. Gayunpaman, ang kanyang dagat ng espiritu ay nagdusa pa rin ng maraming pagkabigla. Dapat mong malaman na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay walang katapusan na malapit sa antas ng mga Diyos, at maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa kanyang espiritual na kapangyarihan, maliban kung ang espiritual na antas ng kabilang partido ay umabot sa tunay na mga Diyos sa sandaling iyon. Ngunit paano ito posible? Nakarating na ba ang espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan sa Divine Origin Realm? Kung ito ang kaso, tiyak na magiging masamang balita ito para sa Spirit Spreading Pagoda. At nang si Han Chenyi ay nagulat at hindi maipaliwanag, sa kabilang panig, nagsimula na ang pinakamalakas na banggaan sa pagitan ni Tang Wulan at Chenggu Dongfeng. Malalim ang damdamin ni Han Chenyi, ngunit sa sandaling ito, ang pinakamalalim na pakiramdam ay ang pamilya ng mga kapanahunan. Kabilang ang Chenggu Daitang, Chenggu Qingfeng, Chenggu Zhangting at Chenggu Dongfeng. Sa sandaling si Tang Wulan ay sumibat at bumaril ng kaisipang iyon nang bigla sa kanyang katawan, ang buong pamilya ng mga kapanahunan ay nagbago ng kulay. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang nila na ang matigas na ideya na kanilang iginiit sa kanilang mga puso ay umabot sa rurok sa isang iglap, ngunit ang tuktok na ito ay hindi lumitaw sa kanila, ngunit si Tang Wulan. At nang lumitaw ang kaisipang ito sa katawan ni Tang Wulan, nang biglang nalampasan ng matigas na pag-iisip ng kabilang partido ang kanyang sarili. Ang kalooban ni Chenggu Dongfeng ay gumuho sa isang iglap. Ito ay purong espiritual na banggaan. At para sa kanilang matinding Daoluo level powerhouses, ang mga banggaan mula sa espiritual na antas ay kadalasang mas nakakatakot kaysa sa direktang mga banggaan ng kapangyarihan ng kaluluwa. Upang maging ultimate Daoluo, si Chenggu Dongfeng ay mayroon ding pag-unawa sa God level stick technique. At ang lahat ng ito ay batay sa ideyang iyon. Tumutok sa isa, lumaban sa langit. Gayunpaman, kapag ang isip ng ibang tao sa parehong aspeto ay mas malakas kaysa sa sarili, at mas malakas ang antas. Unang gumuho ang hindi pagsuko sa kanyang puso. Ibig sabihin, gumuho ang alindog ng kanyang patpat. Ang anino ng patpat na pinagsama ang labanan sa pagitan ng langit at lupa ay halos biglaang nagkagulo. Sa sandaling ito, sinalubong siya ni Tang Wulan na biglang naging sobrang ligaw, puno ng nakakatakot na epekto ng kalungkutan, pagmamataas, pagiging wild at kabaliwan. Sa sandaling iyon, ang kabaliwan sa mga mata ng Golden Dragon King sa likod ni Tang Wulan ay tila ganap na nag-overlap sa kanya, at ang impact ay parang bulalakaw. Yung ligaw, parang baliw na Diyos na bumababa. Ipinagbabawal na mundo, labanan ang hari ng dragon. Ipagbawal ang ordinaryong, Long Huangqiong. Ang dalawang ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor ay ipinakita sa mundo sa unang pagkakataon. Boom! Ang mundo ay madilim, at ang mundo ay umuugoy. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang buong mundo. Ang lahat ay sinasabayan ng banggaan sa sandaling iyon, parang nalalante sa kinang, tuluyang nalaglag. May malalaking itim na bitek sa kalangitan. Baliw na nilalamon lahat ng nasa paligid. Maging ang mga powerhouse na pinakahuling Daoluo ay isa-isang binuksan ang kanilang mga kalasag sa oras na ito, at mabilis na umatras, upang hindi maapektuhan ang resulta ng banggaan ni Tang Wulan at Chenggu Dongfeng. Maging sina Chenggu Daiteng at Chenggu Qingfeng, na gustong iligtas sila, ay naninigas na sa sandaling iyon, ninakawan sila ng kanilang momentum, at pagkatapos ay nagkaroon ng malaking banggaan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa pagitan ng kidlat at bato. Walang inaasahan na ang mga pinuno ng dalawang organisasyong ito ay magkakaroon ng ganoong kalakas na banggaan sa sandaling sila ay umakyat. Wala man lang tukso. Ito ang tunay na laban para sa buhay at kamatayan. Dapat mong malaman na walang magiging ganoon kadali sa limitasyon ng antas ng Daoluo, ngunit napakalakas ng banggaan nila. May isip kung gaano kalalim ang awayan ng dalawang panig. Hindi maiwasang matakot ang mga nanunood sa di kalayuan. Sa banggaan na ito, ang enerhiya ng tubig ay nakakakuha ng mataas na kamay. Kung sinabing hindi sila magkakaroon ng ganoong pag-aalinlangan noon, kung gayon sa puso ng maraming tao, iba ito.
Si Chenggu Dongfeng ay isang veteranong Ultimate Daoluo, isang 4-character Battle Armor Master, alam ito ng lahat. Ngunit kahit ang isang Extreme Daoluo ay nabigo na makakuha ng ganap na kalamangan sa ilang banggaan kay Tang Wulan. Higit sa lahat, si Tang Wulan ay isang Master Craftsman. Ang gayong Master Craftsman, ang combat effectiveness na maaaring makamit sa aktwal na labanan ay maaaring hindi masyadong maganda, ngunit ang 4-character Battle Armor ay tiyak na magkakaroon nito. Ang parehong may 4 na character na Battle Armor Master, ang sariling 4-character Battle Armor ng God Craftsman ay walang alinlangan na magiging mas malakas, at talagang mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Not to mention outsiders, even the 7 Ultimate Daoluo from Shrek Academy, when they saw the strange aura burst out of Tang Wulan, hindi nila napigil ang mabigla. Lalo na ang liwanag at madilim na si Daoluo Long Yeo na nasa quasi-god level din, naramdaman niya ang pinakamalalim. Sa 7 Ultimate Daoluo, siya ang pinakamataas na cultivation base at ang pinakamataas na spiritual level. Hindi ito mas masahol pa kaysa sa pinakamakapangyarihang utak na si Han Chenny. Higit pa rito, siya ay isang limitasyong Daoluo, at ang kanyang paghatol sa mas matataas na antas ay mas tumpak kaysa kay Han Chenny. Sa makatuwid, nang lumabas ang Dragon Emperor Dao, halos agad niyang hinusgahan na ito ay tiyak na espiritual na kapangyarihan ng antas ng Divine Origin Realm. Bagamat sa sandali lamang ng pagsiklab na ito ay nakarating sa Divine Origin Realm, isa rin itong tunay na Divine Origin Realm. Talagang nagawa ni Tang Wulan ang kanyang espiritual na paglilinang na umabot sa ganoong antas sa panahon ng proseso ng pagsabog, ang pagpapabuti na ito ay talagang kamangha-mangha. Kahit ang orihinal na Yunming ay hindi magawa ito. At kung ang base ng espiritual na paglilinang ng kaharian ng Shenyuan ang susi sa antas ng Diyos ay hindi alam, dahil bukod sa mga Diyos, walang sinuman ang nakarating sa kaharian na ito. Ang madilim na kalangitan ay tumagal ng 12 segundo bago dahan-daang bumalik sa normal. Sa himpapawid, ang dalawang figure ay matagal nang naghiwalay, at sila ay nasa kanilang mga posisyon bago pa man sila nagbaril. Si Tang Wulan ay nasuspine sa himpapawid, at ang kanyang buong armor ng labanan ay patuloy na umaalingaw-ngaw ng mga patong ng makulay na halo, na naglalabas ng kakaibang kinang, at mayroon pa ring electric light na nananatiling mahina. Ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa sariling panginginig ni Tang Wulan, ngunit naglalabas ng sobrang excited na aura. Nagkaroon ng bahagyang pulang kinang sa mga mata ni Tang Wulan, at ang amoy ng kabaliwan ay hindi pa ganap na nawawala hanggang sa oras na ito. Ang 6 na Shrek monster na nakakita sa kanya ng uhaw sa dugo na gintong dragon ng Huawei ay medyo nag-aalala, ngunit sa paghusga mula sa kanyang hininga, tila hindi ito nawala ng kontrol. Ngunit nang ang mga mata ng lahat ay lumingon kay Chenggu Dongfeng, hindi nila maiwasang magulat. Dahil sa oras na ito, medyo trahedya ang itsura ng master ng Spirit Spreading Pagoda. Ang battle armor sa katawan ni Chenggu Dongfeng ay talagang naging pitted, at ang metal ay patuloy na kumikislot, inaayos ang sarili nito. Ngunit ito ay wala. Ang pinaka nakakagulat ay mayroong isang transparent na butas sa kanyang kanang balikat, at pagkatapos ay ang buong kanang braso ay hindi bababa sa 2 beses na mas maliit kaysa sa dati. Ang 4-character battle armor ay ganap na pinagsama sa Soul Master mismo, ang kanyang braso ay lumiliit, at ang 4-character battle armor ay natural na lumiliit. Ang pinababang braso ay mukhang hindi nakaayos. Walang dugong umaagos mula sa lukab, tanging ang kulay abong puting kalamnan lamang ang dahan-daang gumagapang, sinusubukang ayusin ito. Ang mukha ni Chenggu Dongfeng ay mas mapatla pa sa oras na ito, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Isang hit para manalo. Sino ang mag-aakala na ang si God Pavilion Master ng Shrek Academy, kapag nabangga ang Spirit Spreading Pagoda Master, ay tatamaan ng matindi ang kanyang kalaban sa isang suntok lamang. Hindi lamang nito tinusok ang 4 na karakter na battle armor ng kalaban, inalis din ito ang kanang braso ni Chenggu Dongfeng. Bigla, sa mga mata ng lahat, ang figure ni Tang Wulan ay tila naging mas matangkad, mas malaki. Ilang sandali pa ay nagulat ang lahat ng naruroon. Kailan naging napakalakas nitong si God Pavilion Master at Tang Sect Master? Isa lang talaga ang trick. Sa isang banggaan lang, natalo si Chenggu Dongfeng, na todo-todo rin sa pagbaril. Ang pagkatalo ay lalo pang miserable. Ibinuko rin ni Chenggu Daitang ang kanyang bibig sa gulat. Siya lang ang nakakaalam kung bakit nangyayari ito. Mula sa aura, si Tang Wulan ay hindi pa limit Daoluo, at kulang pa siya sa kanyang cultivation base. Gayunpaman, nang isuot niya ang 4-character battle armor, ang kanyang cultivation level ay lampas pa sa frontline ng silangang hangin ng mga panahon. Talagang nalampasan niya ang kaharian ng isang ordinaryong demigod. Bagamat hindi pa siya maladyos, ang 4 na karakter na ito ang pagtaas ng sandata sa labanan ay masyadong kakilakilabot, tama. Ang pinakamahalagang bagay ay ang aura na lumitaw sa kanyang katawan noon, ito ay tulad ng ito ay partikular na umiiral upang pigilan ang walang hanggang pamilya panlong stick. Ang ugat ng hindi sumusukong pamamaraan ay ang espiritual na aura. Kapag ang espiritual na aura ay inalis, ibinabalik nila ito. Paano ko ibibigay ang aking pinakamalakas na lakas? Sa ilalim ng mga pangyayari, ang suntok na sinundan ng malapitan ni Tang Wulan ay nakakatakot din, at sa isang sandali lang, ito ay tumama sa hanging silangan sa paglipas ng panahon.
Paulit-ulit na tinatanong ni Chenggo ang kanyang sarili, kahit na siya mismo ay binago sa isang maladyos na antas, bagaman hindi ganoon kaganda ang pakiramdam ni Tang Wulan, hindi niya masisiguro na hindi siya masasaktan sa ilalim ng ganoong mga kalagayan. Ang kanilang pagtatansya tungkol sa Tang Wulan ay palaging napakataas, lalo na ang rate ng paglago ni Tang Wulan, ngunit hindi inaasahan na siya ay lumaki sa ganoong antas sa maikling panahon. Ito ay hindi maisip. Sinabi ni Chenggu Dongfeng nang higit sa isang beses na si Tang Wulan ay hindi dapat ang susunod na Yunming, ngunit ngayon ay tila malapit na siya sa antas na iyon. Kapag naabot na ang Ultimate Daoluo at naisuot na ang 4-character battle armor, malamang na magiging powerhouse na siya sa antas ng Quasi-God. Bukod dito, ang kanyang espasyo sa paglaki ay mas nakakatakot. Sa hinaharap, ito ay malamang na maging isang pag-iral sa kabila ng Yunming. For a time, solemn na ang audience. Halos lahat ng mga mata ay nasa Tang Wulan lamang. Hindi ba nasasabik si Tang Wulan sa kanyang puso? Bagamat ang patuloy na paggamit ng Dragon Emperor Dao at Dragon Emperor Chong ay naglalagay din ng isang tiyak na karga sa kanya. Ngunit ang putok na iyon ay talagang sinaksak ang hanging silangan sa paglipas ng panahon. Kung hindi dahil sa sariling depensa at mabilis na pagtugon ni Chenggu Dongfeng. Hindi lang braso ang nilamon ng Golden Dragon Spear. At kahit na ang limitasyon ng Daoluo ay isang braso lamang, ang lakas ng buhay na dulot nito ay napakalaki. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Tang Wulan ay hindi lamang nabawasan ng banggaan, ngunit may pakiramdam ng pagpapabuti. Ito rin ang unang pagkakataon na ginamit niya ang Golden Dragon Moon Language Battle Armor, at nang talagang ginamit niya ito, natuklasan niya na napakalakas ng set ng God-level Battle Armor na ito. Ang lakas nito ay dalisay, iyon ay, perpektong pinalalakas nito ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban, na parang may isa pang pagpapala sa kanya sa katawan. Walang solong espesyal na kakayahan, iyon ay, umiiral ito bilang isang purong amplifier at depensa. Ang resulta ng sinaunang hanging silangan na nakikipaglaban sa langit at lupa, ang resulta ng lupa at lupa ay makapangyarihan pa rin, ngunit lahat ng mga ito ay hinihigop ng kanyang sandata sa pakikipaglaban, at kahit na bahagi nito ay binago pabalik sa kanya. At ito ay tila napaka-relax, nang walang kaunting pagkarga. Maging si Tang Wulan mismo ay hindi inaasahan na ang suntok na ito ay maaaring umabot sa ganoong estado ngayon lang. Biglang tumaas ang aura niya. Ang mga mata ni Chenggu Dongfeng ay kumislap na may hitsura ng kawalan ng katiyakan, na sinundan ng puno ng hinanakit. Kitang-kita niya na tuluyang natanggal ang braso niya. Ito ay hindi isang ordinaryong trauma, ngunit ang pag-agaw ng mga funksyon ng buhay. Sa sandaling natusok siya sa armor ng labanan, naramdaman niya ang nakakabaliw na kapangyarihang lumalamon. Ang tanging magagawa niya sa oras na iyon ay sugpuin ang lakas ng paglunok na ito sa loob ng saklaw ng kanyang kanang braso, at pagkatapos ay mabilis na tumakas. Ito na ang pinakamatalinong diskarte, ngunit para sa isang extreme Daoluo, ang kanang braso ay inalis, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hinding-hindi na siya aabot sa antas ng maladyos. Hayaan na lang na tamaan ang kaharian ng tunay na Diyos sa panaginip. Ang pagbaril ni Tang Wulan ay katumbas ng pagkaputol ng kanyang pag-asa para sa hinaharap. May isip ng isang tao kung gaano siya nagdamdam kay Tang Wulan sa sandaling ito. Ang Golden Dragon Spear ay itinaas ng patag, at ang mga mata ni Tang Wulan ay nagliwanag, oo, hindi pa tapos ang lahat. Ngayon, ito ay hindi isang talakayan, ngunit isang labanan ng paghihiganti, isang walang katapusang labanan ng paghihiganti. Ang malakas na espiritu ng pakikipaglaban ay lalong kumalat sa kanyang puso, at sa kawalan, humakbang siya sa isang hakbang, at sa susunod na sandali, nagdala na siya ng isang ginintoang makulay na tiyanghong, at muling sumugod patungo sa walang hanggang silangan na hangin. Ang dragon stick ng sinaunang Dongfeng ay ibinigay sa kanyang kaliwang kamay, nakaharap sa kahangahangang Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng takot sa unang pagkakataon. At sa sandaling ito, sa panig ng Shrek Academy at Tang Sect, ang mga powerhouse ay sabay-sabay na umangat sa hangin, at sumugod sa mga powerhouse sa gilid ng Spirit Spreading Pagoda. Magsisimula na ang labanan ng dalawang panig. Kung sinabing ngayon lang naniwala ang Spirit Pagoda na mayroon siyang lakas upang lumaban, kung gayon sa sandaling ito, ang kumpiyansa na ito ay matagal nang nawala. Ang tagumpay ni Tang Wulan laban sa walang hanggang silangan na hangin ay nangangahulugan na si Shrek ay may dagdag na antas ng pagiging epektibo ng labanan sa isang panig, habang ang Spirit Spreading Pagoda ay bahagyang hamina sa kabilang panig. Sa kasong ito, maaaring isipin ang pagtatapos. Tumigil ka. Biglang sumigaw si Chenggu Daeteng. Sa pag-asa sa lakas ng maladyos, ang kanyang todo-todo na dagandong ay nagpabagal saglit sa lahat ng naruroon. Sa wakas ay dumating si Chenggu Qingfeng kay Chenggu Dongfeng isang hakbang ng mas maaga dahil sa malapit na distansya, at tinulungan siyang harangin ang nakakabighaning suntok ni Tang Wulan, at mabilis na umatras kasama si Chenggu Dongfeng. Sinamantala ng lahat ng Shrek Academy at Tang Sect ang pagkakataong ito na pumunta sa panig ni Tang Wulan, at ang dalawang panig ay nagharap sa isa't isa ng walang kabuluhan. Walang hanggang tumigil at same time na nagsabi, Tang Wulan, plano mo bang magsunog kasama namin? Ngayon, higit sa 69 na antas na fixed-mounted soul-guided shell ang nakatutok sa iyong Shrek City. Hindi ako naniniwala, kaya mong ipagtanggol. Live in.
Nakita ni Tang Wulan ang kanyang mabagsik na ekspresyon ngunit medyo mahigpit na tingin, alam ni Tang Wulan na siya ay natatakot na. Mahina na sinabi ni Tang Wulan, "Tina-target ba tayo muli ng parehong paraan? Pagkatapos ay maaari mo itong subukan at tingnan kung masasaktan mo ako sa pagkakataong ito." Ang paghahanda para sa Shrek Academy at Tang Sect ay hindi lamang sa 4-character battle armor, kundi pati na rin sa defense system mula sa Shrek Academy. Ang Soul Guided Array defense system na itinatag ni Ling Ziqin mismo ay ganap ng nabuo. Ang kumpletong sistema kabilang ang pagharang, pagtatanggol, at pagtuklas sa hanay na hindi nakikita mula sa labas ng mundo ay ganap na naglalayon sa mga nakapirming naka-install na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ng antas ng Killing God. At nag-set up. Dahil handa na ang lahat, sisimulan ng Shrek Academy at Tang Sect ang paghihiganting ito. Asul at puti ang mukha ni Chenggu Daetang. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na ang spirit transfer ng pagoda ay hindi makalaban. Mula sa Martial Arts Recruitment Conference hanggang sa Temple of War, ang dalawang banggaan ng malalaking pagkatalo at pagkatalo ay sa wakas ay nagbigay daan sa Shrek Academy na mapabilis ang paglaki nito at lumago sa isang antas kung saan ang high-end na kapangyarihang panlaban ay higit na lumampas sa kanila. Higit sa lahat, ang pagkuha ng walang hanggang kaharian ay nagpawala sa kanila ng kanilang ganap na suporta mula sa federal na militar. Ang sunod-sunod na mga pagkabigo sa wakas ay humantong sa sitwasyon sa kamay. Ang 7 Ultimate Fighters ng Shrek Academy, kasama ang 2 Ultimate Combat Power ni Tang Wulan at Airong. Sa buong kasaysayan ng Daoluo Continent, hindi kailanman nagkaroon ng sitwasyon kung saan ang isang partido ay may ganoong kalakas na bisa ng labanan. Kahit na ang Spirit Spread ng pagoda ay makapangyarihan, ito ay 5 Extreme Daoluo lamang sa kabuuan, at ang cultivation base ng iba ay medyo mas malala pa rin pagkatapos ng lahat. At hindi mahina ang second-line combat effectiveness ng Shrek Academy at Tang Sect. Paulit-ulit na napatunayan ng Shrek 7 Devils ang kanilang lakas. Maliban kung ito ay ngayon na ang Temple of War God ay handang tumayo sa gilid ng Spirit Transmission Tower, kung hindi sila magkakaroon ng anumang pagkakataon. Ang mga Golden Dragon Spears ni Tang Wulan ay muling nagtipon, at nagkaroon ng malaking ilaw sa Shrek Academy at Tang Sect, at sunod-sunod na lumitaw ang mga set ng mga kahanga-hangang battle armor sa pinamagatang Daoluo. Sa lahat ng mga Spirit Masters, higit sa kalahati ay talagang makapangyarihang 4 na character na battle armor. Ang huling kislap ng pag-asa para sa mga edad ay napawi din sa paglitaw ng 12-dosenang hanay ng 4 na karakter na armor sa labanan. Bakit ang dami mong uwi? Paano magkakaroon ng napakaraming 4 na karakter na armor ng labanan? Nahigitin pa ba ng tiyanduan ni Tang Wulan ang Divine Craftsman na si Zhenhua? Gayunpaman, sa oras na ito, gaano man kahanga-hanga ang nasa puso niya. Wala itong saysay sa sandaling ito. Dahil ang kanilang kakaharapin ay isang mapangwasak na sakuna. Paulit-ulit na pinigilan ni Chenggu ang Chenggu Qingfeng na gustong sumugod palabas, at bamantong hininga, "Sige, ito na." Ito na ang katapusan ng bagay, nakilala ito ng pamilya Chenggu. Tang Wulan, sandali. Pagkasabi noon, dahan-daang lumipad palabas ang Maladyos. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at sa oras na ito, hindi siya natatakot sa anumang mga trick na maaaring laruin ng kabilang partido. Malungkot ang mukha ni Chenggu Daetang, at dahan-daang sinundan siya ni Chenggu Dongfeng at Chenggu Qingfeng. Lumingon si Chenggu Taiting sa mga tao sa gilid ng spiritual spreading pagoda, at sinabi sa malalim na boses, "Ngayon, tinanggap na ng pamilya natin Chenggu ang halaman. Oo, marami na tayong nagawa, at wala nang dapat tanggihan sa oras na ito. Gayunpaman, pakikipagtulungan sa Holy Spirit Church, bagay lang ito sa pamilya ko, at walang kinalaman sa Spirit Tower ang iba pang miyembro." Pagkasabi nito, muli siyang lumingon sa direksyon ni Tang Wulan, "Hindi ba lagi mong iniisip ang Shrek Academy mo na ikaw ay patas at makatarungan? Well, ngayon ay tinatanggap na ito ng ating walang hanggang pamilya. Tayong tatlo, mag-ama, ay nasa iyong kapakanan. Pero may hiling ako, huwag mong idamay ang iba sa spirit transfer ng pagoda." Kasabay nito, ang aking apo sa tuhod ay hindi umalis sa orihinal na si Zhang Tenjia. "Bloodline sa aming pamilya Chenggu kung pangako mo, kaming tatlo, mag-ama, ay mahuhuli kung hindi, kami ay lalaban hanggang mamatay." Bilang tinatawag na matanda at malakas, si Tang Wulan ay medyo napahiya nang sabihin niya ang mga salitang ito. Sila ang may ganap na kapangyarihan, ngunit hindi inaasahan ni Tang Wulan na siya ay magiging isang bachelor sa paglipas ng panahon. Bukod dito, tama siya. Kung ang isang Maladyos ay magsisikap, kahit na ang malakas sa parehong antas ay hindi maglalakas loob na makabangga ng madali. Sa sandaling sinunog ng Maladyos ang apoy ng kanyang buhay, maaari niyang mahawakan ng antas ng Diyos sa maikling panahon. Ngunit, hayaan mo na lang si Chenggu Zhangting. Hindi ito ang gustong makita ni Tang Wulan sa publiko o pribado. Ang tinatawag na alupihan ay patay ngunit hindi matigas. End of this chapter.